Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang mag-asawang ito ang ideal na model ng bawat pamilya sa Korea. Ang lalaki ay ang binatilyong si Minho ng pinakamalaking korporasyon ng electronics sa bansa, ang Jeosan. Ang babae naman ay ang sikat na aktres na si Jongwon. Ngunit kapag wala ng mga camera o reporter, ibinunyag ng asawang si Minho ang kanyang tunay na mukha. Naging ganito ang pangyayari. Siya ay isang marahas na lalaki. Tuwing hindi nasisiyahan si Minho sa isang bagay, hinila niya si Jongwon para pahirapan ito. Sa bawat pagkakataon, pinili ni Jongwon na magtiis. Ngunit sa totoo lang, ang apoy ng pagdaramdam at puot ay matagal nang nasa kanyang puso. Nang araw na iyon, itinadhanang makilala ni Jongwon si Woo Hyuk. Noong panahong iyon, wala siyang ideya na si Woo Hyuk ang magiging misteryosong salik na magbabago sa kanyang kapuspalad na kapalaran. Nagsimula ang kwento nang nagmamaneho si Jongwon. Hindi sinasadyang nabasa niya si Woo Hyuk. Nagpanik si Jongwon at bumaba ng kotse at humingi ng tawad. Nang makita ni Woo Hyuk ang magandang dalaga sa harapan niya, halos nawala ang lahat ng kanyang pagkadikomportable. Malapit nang umalis si Woo Hyuk, ngunit napakasama ng loob ni Jongwon kaya hinawakan nito si Woo Hyuk. Kaya nagtungo ang dalawa sa isang branded na tindahan. Pumili si Jongwon ng isang outfit na nagkakahalaga ng ilang milyon, isa para kay Woo Hyuk. Pagkatapos, mabilis niyang pinilit si Woo Hyuk na isuot ito. Pagkatapos magpalit, bumalik si Woo Hyuk sa counter para magbayad. Noong panahong iyon, ipinaalam sa kanya ng staff na nabayaran na ng babae. At saka, binigyan na rin nito si Woo Hyuk ng isang bagong pares ng sapatos. Nang gabing iyon, nang matapos sa trabaho si Woo Hyuk, kasama ang kanyang kasamahan, ang babaeng abogado na si Yuna, biglang lumitaw si Jongwon. Napakaliit ng mundo. Nakita ni Yuna si Jongwon at masayang ipinakilala na si Jongwon ang hipag ni Yuna. Si Woo Hyuk naman ay junior ni Yuna. Pagkatapos ng pagpapakilala, nagkatinginan sa pagkaguluhan sina Jongwon at Woo Hyuk, ngunit nagbatian pa rin sila na parang hindi nagkakilala. Nang malapit nang umalis si Jongwon, pinigilan siya ni Yuna. Sinabi ni Yuna na habang wala sa bayan ang asawa ni Jongwon, dapat mag-inuman silang dalawa. Sa panahon ng pagkain, nagtaka ang kasamahan nang makita si Woo Hyuk na nakasuot ng puro branded na gamit. Hindi itinago ni Woo Hyuk at sinabing habang nakatayo ito at tumatawag ng taxi, may babaeng dumaan at binasa ang kanyang mga damit. Mayaman ang taong ito, kaya binilhan siya ng mamahaling outfit. Siguro akala nito na sa pera, magagawa niya ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, hindi nakalimutang tingnan ni Woo Hyuk si Jongwon nang may kahulugan. Napagtanto ni Jongwon na kinukutya siya ni Woo Hyuk at hindi ito nagpadaig. Agad na inalog ni Jongwon ang kamay ng kaibigan na ikinaspil ng pagkain sa bagong damit ni Woo Hyuk. Nagkunwari pa itong tumayo at humingi ng tawad. Noong panahong iyon, sinabi ng lahat na talagang itinadhana ang dalawa. Dapat nagkakilala na sila mula noong insidenteng iyon. Naging ganito ang pangyayari. Noong nakaraang taon, si Woo Hyuk ay isang reporter na nagsulat ng artikulo tungkol kay Jongwon. Sinabi nito na sumikat si Jongwon dahil sa suporta ng isang tycoon. Galit na galit pa rin si Jongwon sa insidenteng iyon. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Woo Hyuk sa ganitong mga pangyayari. Hindi na kailanman nais makilala ni Jongwon ang gago ng taong iyon, ngunit itinadhana silang magkasimula mula rito. Nang pumunta si Jongwon sa korte para pag-aralan ang plot ng isang bagong movie script, muli siyang nakasalubong kay Woo Hyuk doon. Noong panahong iyon, si Woo Hyuk ay isang prosecutor na. Sa tanghalian, nagkataong nakaupo sa iisang mesa ang dalawa. Sinamantala ni Jongwon ang pagkakataong ito para ilabas ang lahat ng kanyang galit. Itinanoong ni Jongwon kay Woo Hyuk kung ano ang nagpagahas dito na sabihing may tycoon na sumusuporta sa kanya. Alam ba ni Woo Hyuk kung gaano kahirap nagtrabaho si Jongwon para makamit ang kasalukuyang tagumpay? Napaiyak ng husto si Jongwon para hindi nito makontrol ang kanyang emosyon. Sa sandaling ito, biglang sumugod mula sa likuran ang isang kriminal at ginawang hostage si Jongwon. Hiningi ng kriminal na agad maghanda ng sasakyan para sa kanya si Woo Hyuk. Ayaw mangutang ni Jongwon kay Woo Hyuk kaya iniligtas nito ang sarili. Nakatakas ito ngunit pinalo ng kriminal hanggang sa mawalan ng malay sa pinangyarihan. Agad na sumugod si Woo Hyuk at itinulak ang kriminal. Nang makita niyang walang malay si Jongwon, mabilis niyang kinuha ito at dinala sa ospital. Nag-aalala, naghintay si Woo Hyuk hanggang sa magising si Jongwon. Nagpasalamat si Jongwon dito. Nais din nitong anyayahan ito sa isang masarap na pagkain. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagawang iwan ng dalawa ang kanilang mga prejudice sa isa't isa. Sinabi ni Woo Hyuk na ang pagtingin kay Jongwon na ganito ay hindi pamilyar. O baka naman pagmumurahin lamang ni Jongwon si Woo Hyuk tulad noong nakaraan. Sinong mag-aakalang si Woo Hyuk na mukhang sobrang seryoso ay kaya ring magbiro minsan?
Ang mga salita ni Woo Hyuk ang nagpamasaya sa kapaligiran ng dalawa. Sa sandaling ito, dumating ang asawa ni Jong Won. Maliwanag na sobrang takot si Jong Won sa kanyang asawa. Si Woo Hyuk na nakatayo sa tabi nito ay tila napansin din ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ngunit napakahusay umarte ni Minho, sinadyang magkunwari ng pagmamalasakit sa kanyang asawa. Nagpasalamat din si Minho kay Woo Hyuk sa pagligtas sa kanyang asawa. Pagkatapos umalis si Woo Hyuk, nagbago ang ekspresyon ni Minho. Ang ganoong peking tao ay talagang nakakatakot. Pagkatapos makauwi si Jong Won mula sa ospital, tinupad nito ang pangakong anyayahan si Woo Hyuk para kumain sa labas. Gayunpaman, habang naglilinis ng bahay, hindi sinasadyang nabangga ni Jong Won ang isang libro sa ilalim ng mesa. Nagbukas ito si Jong Won para tingnan. Nasa loob ang isang nakatagong storage device. Ang mga nilalaman sa loob ay ikinabigla ni Jong Won. Hindi ito makapaniwalang ganoong gago ang kanyang asawa. Habang nasa isang pagkapuot, nakatayo si Minho sa labas ng pinto at nakatingin. Hindi ito nagsalita ngunit dahan-dahang hinugot ang kanyang sinturon. Ang sumunod ay isang malupit na pagpapahirap para kay Jong Won. Sa panig na ito, nakaupo pa rin si Woo Hyuk sa restaurant na naghihintay ng pagdating ni Jong Won. Inilabas nito ang kanyang telepono at tinawagan si Jong Won ngunit wala na itong lakas para makinig. Pagkatapos ng mahabang panahon na walang sagot, wala nang magawa si Woo Hyuk kundi umalis nang may pagkadismaya. Paglabas, natagpuan niyang nakapark doon ang kotse ni Jong Won. Alam ni Woo Hyuk na umiiyak si Jong Won sa kotse, ngunit pinili pa ring umalis. Malungkot na nagiinuman mag-isa si Jong Won. Nang sobra na itong kalasing, kailangang kunin ng staff ang kanyang telepono at tawagan ang taong pinakakakontak niya. At ang taong may pinakamaraming missed call kay Jong Won ay walang iba kundi si Woo Hyuk. Kumakain ng instant noodles si Woo Hyuk sa convenience store noong panahong iyon. Nang malamang lasing si Jong Won, nagmadaling pumunta si Woo Hyuk sa pinagkakatayuan nito. Dahil hindi niya alam ang address ni Jong Won, dinala niya ito sa isang hotel. Binalak niyang hintayin hanggang sa magising si Jong Won bago umalis. Hindi inaasahan nang makatulog na siya, nagising si Jong Won. Sa pag-iyak, ikinuwento ni Jong Won kay Woo Hyuk ang buhay ng isang chaebol na nobya. Ang tinatawag nilang prestihiyosong pamilya ay talagang parang isang buhay na impyerno. Nakiramay si Woo Hyuk sa sitwasyon ni Jong Won. Ang dalawang malungkot at nagpapanting na puso ngayon ay tumibok ng magkasundo. Sa wakas, nagkaroon ng isang magandang gabi ang dalawa. Kaya mula noon, itinadhana ang dalawa. Di nagtagal, inirekomenda ng senior na si Yoon na si Woo Hyuk na magtrabaho sa korporasyon ng kanyang pamilya. Ngayong araw, inanyayahan si Woo Hyuk na dumalo sa celebration party ng korporasyon. Ito rin ay isang pagkakataon para makilala ni Woo Hyuk ang chairman bago ito magpasyang payagan siyang sumali sa legal department ng korporasyon. Ang dahilan ay dahil kakatalaga lamang kay Minho bilang direktor ng korporasyon, kaya malapit na itong maging chairman. Ito rin ang ikinatakot ni Choi Eugene. Siya ang stepmother ni Minho. Meron din si Choi Eugene na isang walang kwentang anak na lalaki na nagngangalang Suho. Ang isang lalaking tulad ni Suho ay hindi kalaban ng isang mapanlinlang na tulad ni Minho. Ngunit kung pakakasalan ni Woo Hyuk si Yoona at maging manugang ni Choi Eugene, maaaring magkaiba ang sitwasyon. Ang pagdating ni Woo Hyuk ngayong araw ay nagpagitla ng party. Pagkatapos ng party, hiniling ng chairman na makipag-usap ng pribado kay Woo Hyuk. Nais nitong malaman kung bakit nagbitiw si Woo Hyuk sa trabaho bilang prosecutor para maging isang abogado sa ilalim ng grupo. Dapat may espesyal na dahilan si Woo Hyuk. Mabilis na sinabi ni Woo Hyuk ang kanyang inihanda kanina. Nais niyang maging isang taong may kapangyarihan at katayuan tulad ng chairman. Tanging sa ilalim ng Jeosan Group lamang niya magagawa iyon. Alam na ng chairman ang mga nagawa ni Woo Hyuk. Siya ay isang napakahusay na profesional at may malawak na network ng mga koneksyon. Kung babalik si Woo Hyuk sa Jeosan, tiyak na magdadala siya ng maraming mahahalagang bagay. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Woo Hyuk sa paliparan para sunduin ang isang mahalagang tao. Siya ay si Richie, ang pangunahing saksi sa kaso ng ama ni Woo Hyuk noong mga taon. Si Richie rin ang dating driver ng chairman, kaya alam ni Richie ang lahat ng nangyari sa ama ni Woo Hyuk noong taong iyon. Ngunit habang nasa telepono si Woo Hyuk, dinukot si Richie ng isang tao. Mabilis na nagmaneho si Woo Hyuk para habulin ito, ngunit hindi inaasahang napakatalino din ng kidnapper. Inilis nito ang sasakyan ni Woo Hyuk para bumangga sa harang sa harap. Lumabas si Woo Hyuk ng pagulong-gulong, ngunit sinuntok pa siya ng kidnapper, kaya maaari lamang humiga doon at hayaan ang lalaking iyon na kunin ang saksi at ang kanyang bagahe. Sa panahong ito, sumasakay na sina chairman at Minho sa helicopter para sa isang business trip. Nang makita ang kanyang ama na sobrang pag-ubo, binigyan siya ni Minho ng isang tasa ng mainit na tsaa na inihanda ng maaga ng katulong. Nang maayos na ang lahat, nagsimulang umalis ang helicopter. Sa daan, biglang naramdaman ng kapitan ang masakit na lalamunan. Nang makita ito, sinabihan ng chairman ang kanyang assistant na bigyan ito ng isang tasa ng tsaa. Ngunit pagkatapos inumin ng kapitan, naramdaman nitong hirap sa paghinga at napaurong.
Ang co-pilot sa kabilang panig ay hindi makontrol ang sitwasyon na ikinawala ng kontrol ng helicopter at bumangga sa isang poste ng signal. Pagkatapos, bumagsak ng diretso sa Han River ang helicopter. Ito ay isang aksidente na ikinabigla ng buong bansa. Malubha ang sugat ng chairman at nasa ospital. Nawawala si Minho at hindi pa natatagpuan. Ang natitirang mga tao ay namatay na. Sobrang nabalisa si Woo Hyuk nang marinig ang balita. Hindi niya maaaring hayaan ang chairman ng ganun kadali. Hindi pa nalulutas ang kaso ng kanyang ama, kaya agad niyang nagmadali papunta sa ospital. Buti na lamang, salamat sa koneksyon ni Yuna, pinapasok siya ng guard. Nandoon ang kapatid ni Choi Eugene at sinabing napakababa ng tsansa ng pulisya na mabuhay si Minho. Sobrang nabigla si Choi Eugene na nawalan ng malay sa pinangyarihan nang marinig ang balita. Ang kanyang asawa ay nasa emergency room at hindi alam kung buhay o patay, at ang kanyang anak ay nawala na rin ng walang bakas. Itinanoong paano niya malalampasan ang pagkabiglang ito. Nang magising si Choi Eugene, agad niyang sinabihan ang lahat na lumabas. Sinabi nitong ayos lang siya at nais mag-isa. Saka lamang lumitaw ang kanyang tunay na mukha. Nang marinig ang iyak ng kanyang kapatid, tumakbo papasok sa kwarto mula sa labas ang kapatid ni Choi Eugene. Ngunit hindi luha ng sakit ang iyak ni Choi Eugene, kundi luha ng kagalakan. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Nais ni Choi Eugene na mabilis na magtipon ng shareholders meeting. Kailangan niyang samantalahin ang sandaling ito para agawin ang kapangyarihan. Natapos na ng doktor ang operasyon. Isang piraso ng tadyang ang tumusok at nasira ang 40% ng atay ng chairman. Sinabi ng doktor na kailangang maghanda ang lahat para sa pinakamasama. Medyo natuwa ang panganay na anak na si Suho nang marinig iyon. Tanging ang kanyang anak na babae na si Yuna ang tunay na nag-aalala para sa kanyang ama. Naatasan si Woo Hyuk na humawak ng aksidenteng ito. Kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para maiwasang maging isang malaking iskandalo. Sa panahong ito, naghahanda si Choi Eugene na pumunta sa shareholders meeting, ngunit biglang bumukas ang pinto ng kwarto na ikinapatigil nito. Ang tunay na si Minho ang nakatayo sa harapan niya. Ngumiti ng may kayabangan si Minho at nagsabing, "Nagulat ka, di ba? Hindi mo inaasahang ligtas akong babalik." Naramdaman ni Choi Eugene ang paghihirap na parang kakahatak pa lamang sa kanya pababa ng impyerno. Nang bumalik ang kanyang asawa, mabilis itong nagtungo sa hagdan at doon naupo na may pagkalungkot na umiiyak. Nakita ang imaheng ito ni Woo Hyuk. Magkahilig ang dalawa, ngunit hindi maaaring magkasama. Maaari lamang siyang nandoon para aliwin ito sa mga ganitong pagkakataon. Nang makita ang pagpatak ng luha ng babaeng minamahal niya, hindi ito nag-atubiling sumulong at hinalikan ito. Aksidenteng nasaksihan ang matamis na love scene na ito ni Minho. Talagang kawili-wili. Nang pumasok si Jongwon, agad na hinila ni Minho ang kanyang kamay at naglakad papunta sa mga reporter. Nang makita si Minho, sumugod ang lahat. Patuloy na itinanoong ng mga reporter kay Minho ang tungkol sa aksidente. Nagsimulang umarte si Minho na may malungkot na mukha. Ipinaliwanag nito ang sanhi ng insidente. Naging ganito ang pangyayari. Bago umalis ang helicopter, nakatanggap ng tawag mula sa Blue House ang chairman. Nais nila ng isang kinatawan ng grupo para talakayin ang plano para salubungin ang isang mataas na ranggo na internasyonal na delegasyon. Kaya hiniling ng chairman na manatili si Minho at asikasuhin ang bagay na ito. Salamat doon, nakatakas si Minho sa isang sakuna. Talagang langit ang nagligtas ng kanyang buhay. Ngayon kung walang mangyayari, natural na siya ang magiging chairman ng grupo. Hanggang sa oras na iyon, dahan-dahang aasikasuhin ni Minho ang kasintahan ng kanyang asawa. Sobrang nag-alala si Suho nang marinig ang pagbabalik ni Minho. Mabilis siyang tumakbo para hanapin ang kanyang ina. Mas nabalisa ang kanyang ina kaysa sa kanya. Ang huling shareholder meeting ay pinamunuan ni Minho. Kung ito ay pinaplano ni Minho, talagang isang master siya. Sa pagtatapos ng araw, nagtungo si Minho sa ospital para sunduin si Jongwon. Ngayon ay tamang panahon para bigyan ito ng parusa. Inakay ni Minho si Jongwon papunta sa parking lot, ngunit sa halip na dalhin ang kanyang asawa sa kotse, hinila ni Minho ito sa isang sulok at inilabas ang kanyang galit. Hindi ito makatakas ni Jongwon kahit na gusto nito. Ang isang perfectionist na tulad ni Minho ay hindi papayagang may mangyaring mali. Kailangan lamang pagtiisan ni Jongwon. Pagkatapos nito, nagtungo ito kay Woo Hyuk para hanapin ang kanyang init. Pagkatapos ng isang madamdaming panahon kasama si Woo Hyuk, sumakay sa kotse si Jongwon at bumalik sa bahay. Gayunpaman, ang kanyang abnormality ay nakita ng asawa ni Suho. Nakatayo ito roon na naninigarilyo at tiningnan ang kanyang relo. Eksaktong ika-4 ng madaling araw. Nagsimula itong magtaka kung saan nagtungo at bakit si Jongwon. Ngayon lamang ito babalik sa oras na ito. Sa kumpanya ng Gyeosan, 2 security guard ang nagro-patrol nang makita nilang bukas ang pinto ng opisina ng chairman. Ito ay talagang kakaiba. Parehong pumasok para magsiyasat.
Ang mabahong amoy na lumalabas ay nagparamdam sa kanila na may mali. Sa sandaling ito, may tumakbong figura at itinulak pababa ang 2 security guard. Itinaas ng 2 security guard ang kanilang mga kamay at nakakita ng isang madilim na pulang kulay. Mayroon ding isang taong nakahandusay ng walang kilos sa sahig sa harap nila. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Minho. Talaga bang patay na siya sa pagkakataong ito? Talagang tama. Agad na ipinaalam ng kapatid ni Choi Eugene ang tungkol dito sa kanyang kapatid. Sa parehong panahon, nakatanggap din ng balita sina Jung Won at Woo Hyuk. Nabigla ang lahat. Agad na nagtungo si Choi Eugene sa itaas para ipaalam sa kanyang anak na si Suho. Ngunit nang pumasok siya sa kwarto, wala si Suho. Nakita lamang niya ang isang tambak ng gamot sa mesa. May naramdaman si Choi Eugene na may mali. Agad siyang tumakbo papasok sa banyo at nakita ang kanyang anak na nalulunod sa bathtub. Nagpanik si Choi Eugene at humingi ng tulong. Buti na lamang at maaga itong natuklasan ni Choi Eugene. Kung hindi, namatay na sana si Suho. Naatasan si Woo Hyuk na imbestigahan ang kaso ni Minho. Agad itong nagtungo sa pinangyarihan ng krimen. Walang security camera sa kwarto. Ninakaw din ang camera data mula 2 hanggang 4 na oras sa labas. Ito ay mahirap paniwalaan dahil nangyari ito sa isang malaking korporasyon. Nagpunta si Woo Hyuk sa bahay ng pamilya ng Jeosan para mag-imbestiga doon. Sinabi ng asawa ni Suho na masama ang relasyon ni Minho at Jung Won. At saka, sa araw ng insidente, napaka-late umuwi si Jung Won, mga ika-4 ng madaling araw. Nang bumalik si Woo Hyuk sa opisina, ipinakita sa kanya ng kanyang kasamahan ang isang video ni Minho at Jung Won. Noong panahong iyon, nasa parking lot ng ospital ang 2. Mabilis na naisip ni Woo Hyuk na kunin ang black box mula sa kotse. Maaari nitong sabihin sa kanya ang nangyari sa nakatagong sulok na iyon. Batay sa sitwasyon, malamang na si Jung Won ang salarin. Itinuring na number 1 suspect si Jung Won. Inanyayahan si Jung Won sa interrogation room. Dito, si Woo Hyuk ang direkta magtatanong sa kanya. Ipinakita nito ang video ng pag-atake ni Minho sa kanya sa parking lot. Hiniling ni Woo Hyuk na ipaliwanag ito ni Jung Won. Bakit napalo si Jung Won? Sinabi ni Jung Won na karaniwang nananakit ng walang dahilan si Minho. Siya ang laging nagtitiis. Ngunit may isang bagay na hindi itinanoong ni Woo Hyuk. Iyon ay kung saan nagtungo si Jung Won pagkatapos mapalo. Dahil sariwa pa ito sa isipan ni Jung Won. Nang gabing iyon, pagkatapos paluin ni Minho, nagmaneho si Jung Won papunta sa bahay ni Woo Hyuk. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay. Gayunpaman, sa daan pa uwi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Minho. Hiniling nito na pumunta ito sa kanyang opisina para pag-usapan ang diborsyo. Kaya agad na nagtungo doon si Jung Won. Gayunpaman, nang makarating siya, ipinagpatuloy ni Minho ang pagpapahirap sa kanya. Sinabi nitong hindi niya kailanman ididiborsyo si Jung Won. Hindi matiis ang kalupitan ni Minho, lumaban si Jung Won. Hindi inaasahan na daig siya nito. Maaari lamang siyang makipag-apuhap para makatakas. Kung sasabihin ni Jung Won ang lahat ng ito, tiyak na agad siyang idedetene. Ngunit itinago niya ito at sinusubukan din ni Woo Hyuk na protektahan siya. Ipagpatuloy niyang itanong ang oras ng kanyang pag-uwi. Kumpiyanseng sinagot ni Jung Won. Sinabi nitong bumalik siya sa bahay ng 2 ng madaling araw. Nang malapit nang magtanong si Woo Hyuk, pumasok ang mga abogado ng grupo ng Jeosan. Sinabi nilang hindi kailangang sagutin ni Jung Won ang mga tanong na ito. Ganoon na lamang, pinalabas nila si Jung Won. Pagod na pagod si Jung Won pagdating sa bahay. Natanaw nito ang magandang damit sa harapan nito. Biglang bumalik ang mga larawan ng nakaraan. Bago pa kasalan si Minho, isang sikat na aktres na si Jung Won. Sa isang film award ceremony, napanalunan ni Jung Won ang Best Actress Award. Dahil doon, naging sentro siya ng atensyon sa isang party. Sinamantala ng direktor na dalhin siya para batiin ang mga malalaking tao sa industriya. Nang napagod na ito, mabilis na umalis si Jung Won. Hindi inaasahan, nakilala niya doon ang kanyang tycoon na asawa. Nagkunwari sa kanya si Minho na isa lamang siyang libreng lalaki, kaya naparito siya para maglaro. Kakabalik lamang niya mula sa ibang bansa, kaya hindi niya alam kung sino si Jung Won. Nang makita iyon, sobrang komportable si Jung Won. Agad nitong inanyayahan si Minho para magsaya. Sobrang nag-enjoy ang dalawa. Naramdaman nilang malapit na parang tunay na magkaibigan. Nang dumating ang dalawa sa restaurant, hindi sinasadyang nakasalubong nila si Woo Hyuk na naroon din noong panahong iyon. Ang trabaho ni Woo Hyuk ay isang reporter. Nang makita si Minho, agad itong nakilala ni Woo Hyuk bilang anak ng chairman ng Jeosan Group. Tungkol naman sa babaeng kasama nito, sinabi ng kaibigan ni Woo Hyuk na ito ay isang sobrang sikat na aktres ngayon. Noong panahong iyon, may ginagawa si Woo Hyuk kaya mabilis itong umalis. Komportable pa ring nag-uusap sina Jung Won at Minho. Nang maghiwalay, sinabi ni Minho, "Magkita tayong muli bukas." Pagkatapos sabihin iyon, nauna pa itong nagpakita ng kabaitan kay Jung Won. Nakuha ni Woo Hyuk ang lahat ng ito. Ginamit niya ito para atakehin ang grupo ng Jeosan. Ngunit syempre, nasaktan din si Jung Won dito. Salamat kay Woo Hyuk.
Nakuha ni Jungwon ang pinakamahal na asawa sa Republic of Korea. Balik sa kasalukuyan, pagkatapos ng forensic analysis, inihayag na pinatay si Minho ng isang box cutter. Batay sa sugat sa kanyang balat, hinusga nila na hindi ito magagawa ng isang babae. Mabigat ang gwardya ng gusali ng tycoon, kaya talagang mahirap para sa isang outsider na pumasok ng palihim at gumawa ng krimen. Imbestigahan ni Woo Hyuk ang lahat ng miyembro ng pamilya. Mahinahon pa rin ang mukha ni Choi Eugene at walang ginagalaw. Walang pakialam si Suho at hindi nagmamalasakit. Mabilis na inanunsyo ni Choi Eugene ang libing ni Minho. Ito ay isang libing para ipahayag ang kanyang pagpanaw sa buong bansa. Sa panahong ito, dumating ang pulisya. Inanunsyo nila na aarestuhin si Suho sa paghihinalang sangkot sa pagkamatay ni Minho. Mayabang pa ring itinanoong ni Suho sa pulisya kung mayroon silang ebidensya. Pumasok si Woo Hyuk mula sa labas sa tamang panahon. Sinabi nito na nakakita siya ng skin sample ni Suho sa mga kuko ni Minho. Ikinagulat ng lahat ng naroon ang balitang ito. Natakot si Suho, itinulak ang pulis at mabilis na tumakbo. Agad na hinabol siya ni Woo Hyuk. Kakasakay pa lamang ni Suho sa sasakyan nang hilahin siya pababa ni Woo Hyuk, kaya dinala ang mayabang na ito para sa pagtatanong. Nang marinig ni Choi Eugene ang balita, agad itong nagtungo para makita ang kanyang anak. Sinabihan nito si Suho na manatiling ganap na tahimik at huwag magsabi ng anuman. Aasikasuhin nito ang lahat. Binuklat ni Woo Hyuk ang mga dokumento ng bawat tao sa pamilya ng Gyeosan at pinag-aralan ang mga ito. Nang tiningnan niya ang blood type, natuklasan niya ang isang malaking lihim. Kinabukasan, hinarap niya si Suho tungkol dito. Naging ganito ang pangyayari. Hindi tunay na anak ni Choi Eugene si Minho, kundi illegitimate na anak ng chairman. Itinanoong ni Woo Hyuk kay Suho kung ayaw nitong kunin ng isang taong hindi tunay na kapatid ang grupo, kaya pinatay ni Suho si Minho. Ang mga salita ni Woo Hyuk ang nagpasiklab sa galit ni Suho. Kahit na sinubukan pigilan ng abogadong nakaupo sa tabi niya, ipinahayag pa rin ni Suho ang lahat ng kanyang pagdaramdam kay Minho. Mula nang lumipat si Minho sa bahay ni Suho, madilim ang lahat. Sa loob, isang demonyo si Minho. Palaging tahimik si Minho, ngunit ang bawat kilos ay laging hindi inaasahan. Sinamantala ni Woo Hyuk para maghukay ng malalim. Ito ba ay dahil sa pagkainis kay Minho, kaya natakot at sinubukan patayin ni Suho si Minho? Ngunit mahinahon pa ring sinagot ni Suho. Totoo na noong araw na namatay si Minho, nag-away ang magkapatid, ngunit isang maliit na away lamang iyon at hindi talaga katumbas ng buhay ng kapatid ni Suho. Mapagkakatiwalaan ba ang sinabi ni Suho o isang kwento lamang ito na ginawa ni Suho para linlangin si Woo Hyuk? Ang investigasyon team ng plane crash ay nakakita ng isang clue. Ito ay isang bote ng eye drops. Nasa loob ng bote ang isang shock solution na allergic sa mga sangkap sa TSA ng chairman na nagdulot ng atake sa puso na agad namatay ang kapitan. At saka, may mga fingerprint ng asawa ng kapitan sa helicopter. Pagkatapos ay tiyak na may problema. Agad na inutusan ni Woo Hyuk ang paghahanap sa asawa ng kapitan, ngunit nakatanggap na ito ng ulat tungkol dito. Nang walang pag-aatubili, tumakbo ito papunta sa kanyang sasakyan para tumakas. Hindi inaasahan, may isang misteryosong tao na naghihintay para sa kanya doon. Nang dumating ang pulisya, nawawala na ito. Agad na nagdaos ng emergency meeting ang investigasyon team. Ikinuwento sa kanila ng pananagutan ng plane crash ang tungkol sa asawa ng kapitan. Ito ay isang shopaholic at maraming utang. Pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, nakatanggap ito ng malaking bayad sa insurance, kaya malamang na ito ay motibo para makipagtulungan ito sa isang tao para patayin ang kanyang asawa. Tungkol naman sa investigasyon team ni Minho, may footage sila ng away ni Minho at Suho ng gabing iyon. Marahil totoo na sa panahon ng away, ang balat ni Suho ay nasa mga kuko ni Minho. Kaya sa kapangyarihan ng korporasyon, pinalabas si Suho. Sa harap ng press, muli niyang sinabi ni Suho na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Lumipat na rin si Jungwon. Ito ang matagal na niyang gusto. Salamat doon, malaya na siyang gawin ang gusto niya. Iyon ay ang maging kasama ng lalaking minamahal niya. Ngayon ay hindi na magagawa sa kanya ng kanyang malupit na asawa ang anuman. Nagkaroon ng magandang panahon sina Jungwon at Woo Hyuk sa paggala-gala. Nang makarating sa bayan, sinabi ni Jungwon na nais nitong dalawin ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa kotse ni Woo Hyuk. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa gynecology clinic. Mabilis na nagtungo doon si Woo Hyuk. Sinabi ni Woo Hyuk na siya ang kamag-anak ng buntis. Nang pumasok siya sa pinto, nalaman ni Woo Hyuk na nagkakaroon ng routine check-up si Jungwon. Ang lalong nagpataka sa kanya ay 3 buwang buntis si Jungwon. Maraming tanong na nais itanong ni Woo Hyuk, ngunit sa huli ay pinili niyang panatilihin ang mga ito. Nagsimula nang magdaos ng shareholder meeting si Choi Eugene para maghanda para sa halalan ng isang bagong chairman. Ang kasalukuyang sitwasyon ng grupo ay nagkakagulo dahil sabay-sabay na nagkaproblema ang lahat ng senior leader.
Kaya tanging si Suho lamang ang karapat-dapat na umupo sa bakanting upuan ng chairman. Sa panahong ito, nagsalita ang isa pang shareholder. Sinabing nawawala ang testamento ng chairman. Kung hindi makaligtas ang chairman, maaaring hindi mapunta kay Suho ang mga ari-arian. Ikinawala ng kontrol ni Suho ang pahayag na ito. Sumugod ito pasulong at dinakma ang shareholder. Inaasahan na ito ni Choi Eugene. Agad niyang tinawagan ang isang abogado para anunsyuhan ang testamento. Sa kaganapan ng pagpanaw o malubhang pagkakasakit ng chairman, ang lahat ng kanyang ari-arian ay ibibigay sa kanyang panganay na anak na si Suho, kaya wala nang makapagsasabi ng anuman. Maliwanag ito sa itim at puti. Akala ni Suho na talagang mahal siya ng kanyang ama, kaya iniwan sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit nabigla si Suho sa mga salita ng kanyang ina. Hiniling ni Choi Eugene sa kanyang nakababatang kapatid na hanapin ang nawawalang testamento ng chairman. Kung ito ay maibulgar, magiging mapanganib. Naging ganito ang pangyayari. Peke ang testamento na inanunsyo sa mga shareholder. Tanging si Suho lamang ang walang alam. Dagdag pa rito, sinisi pa ni Choi Eugene si Suho at sinabing hindi dapat nakisali ito kay Minho. Iginigiit nito na kahit na umiral si Minho, nakuha pa rin nito ang posisyon ng chairman para kay Suho. Hindi inasahan ni Suho na kahit ang kanyang ina ay hindi naniniwalang inosente siya. Nasaktan ang kanyang puso at umalis. Nang makarating si Suho sa pinto, nakilala niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuuna. Dumating si Yuuna dito ayon sa mga tagubilin ng kanyang ina. Naging ganito ang pangyayari. Nais ng ina na bumalik sa pagtatrabaho sa korporasyon si Yuuna. Abogado si Yuuna, ngunit hinayaan niyang maipagbintangan ng ganoon ang kanyang kapatid. Hindi pinansin ni Woo Hyuk ang kanyang relasyon kay Yuuna at ipinagpatuloy ang pagsisiyasat kay Suho. Talagang ikinabahala ito ni Yuuna. Alam nitong napakapatas sa trabaho si Woo Hyuk, ngunit ang suspek ay ang kapatid ni Yuuna. Hindi nito alam kung ano ang gagawin. Nagsisiyasat pa rin si Woo Hyuk sa pagkawala ni Richie, ang tanging saksi sa kaso ng kanyang ama noong mga taon. Hindi inaasahan, natuklasan niya ngayong araw ang isang mahalagang clue. Ikinuwento sa kanya ng investigador sa kaso ni Minho ang tungkol sa kalihim ni Minho. Nawala ito noong araw ding namatay si Minho. Pagkatanggap ng impormasyon ng kalihim, naalala ni Woo Hyuk na siya ang nagdukot kay Richie noong araw na iyon. Agad na sumakay sa kotse si Woo Hyuk at nagtungo sa bahay ng kalihim para mag-imbestiga. Pupunta rin sana si Richie para makipagkita sa kalihim noong panahong iyon, ngunit wala sa bahay ang kalihim. Tinawagan ni Richie at hiniling sa kalihim na sundin ang nakaraang kasunduan. Ibibigay nito ang ebidensya ng krimen noong taong iyon at ibibigay ng kalihim ang pera, ngunit tumanggi ang kalihim. Wala na itong ilalim sa kahit sino. Nagtaka nang dumating si Woo Hyuk, nakasalubong niya si Richie na malapit nang umalis. Kaya nagsimula ang isang paghabol. Hindi inaasahan, iniligtas ng Diyos ang buhay ni Richie. Kaya naman napalampas ni Woo Hyuk ang pagkakataon sa harap ng kanyang mga mata. Nang bumalik si Woo Hyuk, agad niyang pinapunta ang isang tao para arestuhin si Suho at hinalughog ang bahay ni Suho. Ngayon ay sawa na siya sa pamilyang ito. Ikinasasakal siya ng pamilyang Cha hanggang sa mabaliw. Si Choi Eugene, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, nalamangan pa rin ni Woo Hyuk. Wala itong magawa. Maaari lamang itong lumingon at bumalik sa kanyang silid. Sa panig na ito, natuklasan ng pulisya ang isang lihim na kahon. Nasa loob ang isang kahina-hinalang storage device. Nasaksihan ng asawa ni Suho ang eksenang ito at naramdaman ang kaunting pagkabalisa. Sa opisina ng investigasyon, ipinakita ni Woo Hyuk ang ebidensya na si Suho ang pumatay kay Minho. Sa pinangyarihan ng krimen, may naiwang mga bakas ng sapatos ni Suho. Ito ang mga sapatos na personal niyang pinirmahan ang purchase agreement. Ngunit ang kapansin-pansin ay natuklasan ang mga sapatos na ito sa kinaroroonan ng security guard ng bahay. Naging ganito ang pangyayari. Noong umagang iyon, nag-utos si Suho sa isang tao na sirain ang ebidensya. Nakita ito ng security guard. Dahil bago at maganda ang mga sapatos, kinuha niya ang mga ito. Sa puntong ito, tila tiyak na sangkot si Suho sa kasong ito. Ngunit biglang nawalan ng malay si Suho. Marahil naghahangad siya ng droga. Hindi na malinaw ang kanyang isip para ipagpatuloy ang investigasyon. Nang makita ito, sinadyang gumamit si Woo Hyuk ng dahilan ng pahinga para lumabas. Marahil nag-aalala ang asawa ni Suho na may nakapinsalang bagay sa kanya sa storage device. Dahil dito, agad itong nagtungo sa kanyang biyenan para hilingin kunin ito pabalik. Sinabi nito na nasa loob ang ebidensya ng pag-atake ni Suho kay Minho. Kung hindi mabilis na makuha ito pabalik, mapapanganib si Suho. Nang marinig ito, sobrang nag-alala si Choi Eugene. Agad niyang pinapunta ang isang tao sa opisina ng investigasyon para kunin ang storage device. Sa panahong ito, nandoon pa rin si Woo Hyuk. Dahil sobrang pagod na siya, pumasok siya para maghilamos. Noong panahong iyon, pumasok ng palihim ang magnanakaw at kinuha ang kanyang prosecutor's card.
Sa parehong panahon, inilapit niya ang listahan ng ebidensyang kinuha niya mula sa bahay ni Suho. Agad na napagtanto ni Woo Hyuk na may mali. Mabilis siyang tumakbo papunta sa storage room. Sa sandaling ito, kinuha na rin ng magnanakaw ang device at umalis. Nang magkita ang dalawa, biglang tumakbo ang magnanakaw. Mabilis na hinabol ito ni Woo Hyuk. Paglabas, agad na nakipag-away siya sa magnanakaw, ngunit natalo pa rin si Woo Hyuk ng magnanakaw. Sa likuran niya, may papalapit na pulis na sasakyan. Sa panahong ito, mabilis na tumakbo ang magnanakaw, ngunit nais ng tao, ipinapasya ng Diyos. Nahulog ang bagay na nais kunin ng magnanakaw sa panahon ng away, kaya natural na nasa kamay na ni Woo Hyuk. Nagustuhan ni Woo Hyuk kung ano ang nasa loob ng storage device na lubhang nais kunin ng magnanakaw. Kaya binuksan ito ni Woo Hyuk para tingnan. Hindi inaasahan, natuklasan niya ang isang nakakagulat na lihim. May relasyon si Minho sa asawa ni Suho. Agad na tumakbo si Woo Hyuk para tanungin si Suho. Alam ba ni Suho na may relasyon ang kanyang asawa kay Minho kaya pinatay niya si Minho? Nang marinig ang balitang ito, ngumiti lamang si Suho at hindi nagsalita. Sa daan pabalik sa selda, nang makita ang pagpatak ng niebe sa labas, nawala sa kontrol si Suho. Nakawala siya sa mga kamay ng pulis, tumakbo papunta sa balkonahe at tumalon pababa. Kasama ni Woo Hyuk si Jung Won sa panig na ito. Alam niyang marami itong pinagdaraanan at hindi niya ito matutulungan. Maaari lamang niya itong aliwin at pasiglahin para magsimula muli. Pagkatapos nito, nagtungo si Woo Hyuk para hanapin ang asawa ni Suho. Nang ilabas ang storage device, sandaling nagulat ito. Pagkatapos malamang nakita na ni Woo Hyuk ang nilalaman, agad nitong sinabi ang totoo. Napakahusay ni Minho sa pagmamanipula ng sikolohiya ng mga tao. Sinabi nitong mahal lamang niya ito, ngunit ang talagang gusto niya ay ang korporasyong ito. Naitala ni Minho ang kanilang mga love scene. Ginamit ito ni Minho para pagbantaan siya na ibigay ang mga shares ng korporasyon. Tungkol naman sa kung paano nalaman ni Suho ang tungkol dito, hindi nito naiintindihan. Parehong miserable ang buong pamilyang ito. Natatakot si Woo Hyuk na muling masaktan ni Jung Won ang nilalaman sa loob kaya pinagpuputol-putol niya ito. Ang minamahal na anak ay napilitang tumalon mula sa gusali na nagdulot ng malaking sakit kay Choi Yoo-jin. Tiyak na papagbabayarin niya ng mahal si Woo Hyuk para dito. Hindi maaaring hayaan ni Yuna na lumala ang mga bagay. Nagpa siya itong magbitiw sa trabaho bilang abogado at pangunahan ang legal department ng korporasyon. Sa unang araw ng trabaho, pinatanggal ni Yuna ang lahat ng mga dating abogado. Pagkatapos, nalaman ni Yuna mula sa kanyang tiyuhin na may nangyari kay Woo Hyuk. Agad itong nagmaneho para makita ang kanyang ina. Samantala, hinahabol si Woo Hyuk ng mga tauhan ni Choi Yoo-jin, ngunit isa siyang prosecutor. Noong una, may lakas pa siyang labanan ng assassin. Gayunpaman, habang lumilipas ang oras, lalong nanghina. Sa huli, pinatayuan siya ng assassin. Sa kabilang banda, sinabihan ni Yuna ang kanyang ina ng dahilan kung bakit nakipagkita ang chairman kay Woo Hyuk sa party noong nakaraan. Ito ay dahil nais ng chairman na baguhin ni Woo Hyuk ang testamento. Kung wala na si Woo Hyuk, mawawala rin ang testamento. Alinsunod dito, isang araw biglang lumitaw ito. Noong panahong iyon, walang makakahula kung ano ang mangyayari. Ang mga salita ni Yuna ang nagligtas kay Woo Hyuk. Sa panahong ito, malapit nang patayin ng assassin si Woo Hyuk. Biglang nakatanggap ito ng tawag mula kay Choi Yoo-jin, kaya nailigtas ang maliit na buhay ni Woo Hyuk. Naglalakad si Jung Won sa kalye nang makatanggap ng tawag mula kay Woo Hyuk. Nasa ospital pala ito. Nang marinig ang balita, agad na tumakbo papunta roon si Jung Won. Nang makita ang kanyang kasintahan na nakahiga sa kama ng ospital na may mga pasa sa muka, tahimik na umiyak si Jung Won. Sa panahong ito, nag-alala din si Yuna na hanapin siya. Nang makita ang eksenang ito, medyo nadismaya si Yuna. Hindi nito akalain na may ganoong relasyon ang dalawa. Ngayong napansin na niya, sa tuwing nagkikita sila, nagkukunwaring hindi magkakilala, ngunit halata namang matagal nang nagmamahalan. Tanga lang talaga si Yuna para hindi maunawaan ito. Totoo na sobra siyang nagtiwala sa dalawa at nalin lang nang hindi niya alam. Nagsimula na rin ang bagong trabaho si Yoo na pagkatapos bumalik sa grupo. Nagsisiyasat pa rin ito sa pagkamatay ni Minho. Ayon sa mga resulta ng autopsy, namatay si Minho mga ikadalawa ng madaling araw. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Yuna na sinabi ng asawa ni Suho na nakita niya si Jung Won na umuwi ng ika-4 ng madaling araw noong araw na iyon. Ito nga ay isang mahalagang detalye. Agad na ipinahanap ni Yuna sa kanyang mga junior kung ano ang ginawa ni Jung Won noong araw na iyon. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Jung Won sa ospital para dalawin si Woo Hyuk. Habang masayang nagbibiruan ang dalawa, biglang may ingay sa labas. Maingat na lumabas si Woo Hyuk. Hindi inaasahan, ang taong dumating ay si Choi Yoo-jin. Sinabi nitong nais lamang nitong kumpirmahin kung ayos lamang si Woo Hyuk.
Nagparinig din ito na kung alam ni Woo-hyuk kung nasaan ang kanyang posisyon, magkakaroon siya ng mas magaan na buhay. Ngunit ayaw pakinggan ni Woo-hyuk ito. Ipagpapatuloy niya ang pagsisiyasat para ilantad ang katotohanan. Pagkatapos, nakatanggap si Woo-hyuk ng ilang masamang balita. Nagsiyasat ang kanyang mga katrabaho sa listahan ng tawag ni Minho bago siya namatay. Ang huling tawag ay kay Jung-won at nangyari ito mga 10 minuto bago namatay si Minho. Bilang karagdagan, naimbestigahan din ng kanyang mga katrabaho na malapit sa headquarters ng kumpanya si Jung-won noong panahong iyon. Ang isa pang nakakalitong bagay ay inaangkin ni Jung-won na nasa bahay siya ng ika-2 ng madaling araw. Maliwanag na magkasalungat ito. Dahil dito, isa rin si Jung-won sa mga suspek. Nakasalubong ni Yona si Jung-won sa ospital. Kahit na alam ni Yona kung bakit narito si Jung-won, sinadya pa ring itanong ni Yona kay Jung-won kung bakit ito narito. Maaari lamang magsinungaling si Jung-won at sabihing narito ito para dalawin ang isang kaibigan. Alam ni Yona na itinatago ni Jung-won ang relasyon sa pagitan ni na Jung-won at Woo-hyuk. Nais manood ng magandang palabas si Yona, kaya hinila niya si Jung-won para dalawin si Woo-hyuk. Sinabi ni Yona na magkakilala naman sila. Nang magkasamang pumasok sina Yuna at Jung-won, nagulat si Woo-hyuk nang makita si Jung-won doon. Nais nilang itago ang kanilang relasyon, ngunit ngayon ay natuklasan na ito ni Yuna. Ang awkward na eksena sa harap nila ay talagang nakakatawa. Agad na itinanoong ni Yuna kay Woo-hyuk ang tungkol sa testamento ng kanyang ama. Nais nitong malaman kung itinatago ni Woo-hyuk ang testamento, ngunit sinabi ni Woo-hyuk na tiningnan lamang niya ito at hindi niya hawak. Kaya lumapit si Yuna kay Jung-won. Direktang itinanoong nito ang tungkol sa pag-uwi ng kanyang hipag ng ika-4 ng madaling araw. Kaya ano at saan ginagawa ni Jung-won bago iyon? Sinabi pa rin ni Jung-won na umuwi siya ng ika-2 ng madaling araw. Bago iyon, lumabas lamang siya para magpahangin mag-isa. Maaari lamang tumawa si Yona nang marinig iyon. Kahit ang mga bata ay alam na nagsisinungaling si Jung-won. Sa sandaling ito, biglang may tumawag. Sinagot ni Yona ang telepono at agad na umalis. Sinabihan pagkatapos ni Woo-hyuk si Jung-won na inaasahan niyang masasabi nito sa kanya ang buong katotohanan. Dahil ngayon tanging siya lamang ang makakaprotekta kay Jung-won. Ngunit nagpa siya pa ring manahimik si Jung-won. Wala pa rin itong lakas ng loob para sabihin ang totoo. Nagising ang chairman ng Jeosan Group. Nang marinig ni Yona ang balita, agad itong tumakbo papunta roon, ngunit pinigilan siya sa labas. Tanging si Choi Yoo-jin lamang ang pinayagang dumalaw. Sinabihan ng chairman ang kanyang asawa na tawagan si Minho. Pagkatapos ay tatawagin ang isang shareholders meeting. Ngunit maaari lamang ngumiti si Choi Yoo-jin nang marinig ang pangalan ni Minho, isang ngiti ng kasiyahan nang malamang hindi narinig ng kanyang asawa ang anuman tungkol sa pagpanaw ng kanyang minamahal na anak. Sa sandaling iyon, nabigla ang chairman. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Nais ihiwalay ni Choi Yoo-jin ang chairman sa lahat ng impormasyon sa labas. Kaya inutusan niya na ang lahat, kahit ang kanyang sariling anak na babae, ay pinagbabawalang pumasok sa silid ng ospital. Nang bumalik si Woo-hyuk sa bahay, nakakita siya ng isang liham na naiwan ni Jung-won. Sumulat ito ng isang paalam para sa kanya. Ayaw na nitong patuloy na saktan ng isa't isa. Tila napagtanto ni Woo-hyuk na may gagawing kalokohan si Jung-won. Agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ni Jung-won, ngunit ang nakita niya ay si Jung-won na nakatayo kasama ang matagal nang nawawalang kalihim ni Minho. Habang naguguluhan pa siya, magkasamang umalis ang mga ito. Naging ganito ang pangyayari. May kasunduan sina Jung-won at ang kalihim. Pag-iisip pabalik sa araw na iyon, sinusubukang takasan ni Jung-won ang kanyang masamang asawa, ngunit sa huli ay nahuli pa rin siya ng kalihim. Sa kanyang daan pa uwi, nakatanggap ng tawag mula sa ospital ang kalihim. Naging ganito ang pangyayari. Kailangan ng agarang operasyon ang kanyang asawa, ngunit isa siyang illegal immigrant, kaya mahirap humanap ng organ donor. Alam ito ni Jung-won, kaya sinabi nitong tutulungan niya ito. Kapalit nito, nais nitong mapawi magpakailanman si Minho. Nais tiyakin ng kalihim na tinutupad ni Jung-won ang pangako noong araw na iyon, kaya pinuntahan niya ito. Sinabi nito na hanggat sinusunod nito ang kasunduan, ang lahat ay itatago magpakailanman. Nang magkahiwalay na silang dalawa, saka lumabas si Woo-hyuk. Tinanong ni Woo-hyuk ang kalihim tungkol sa pakikipagkita kay Jung-won. Nais malaman ni Woo-hyuk kung anong lihim ang itinatago nila. Papauwi na si Jung-won. Sa totoo lang, hindi pa niya nasasabi sa kalihim ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao, paano nga naman makakapag-operasyon ng isang buntis. Ayaw itago ni Jung-won, kaya nagpa siyang bumalik para sabihin sa kalihim. Hindi inaasahan, nandoon din pala si Woo-hyuk, ngunit manatiling kalmado ang kalihim. Tinanong niya kung natatakot ba si Woo-hyuk na si Jung-won ang salarin. Kung hindi kayang tiisin ni Woo-hyuk, wala na siyang magagawa kundi magkunwaring walang alam. Pagkasabi nito, diretsong iniwan ng kalihim si Woo-hyuk at umalis. Sa panahong ito, nagising na rin si Suho sa ospital. Agad niyang gustong makita si Woo-hyuk upang kausapin.
Nang marinig ni Choi Eugene ang balita at nagmadaling pumunta, huli na. Nauna si Woo Hyuk sa kanya ng isang hakbang. Kaya ngayon, malalaman na ni Woo Hyuk ang katotohanan ng nangyari noong araw na iyon. Ayon sa salaysay ni Suho, si Minho ang nagbigay ng droga kay Suho. Nang gabing iyon, dahil sa kanyang pagkahumaling, pinuntahan ni Suho si Minho upang humingi ng droga. Hindi inaasahan, tumanggi si Minho. Hinampas pa ni Minho ang kanyang kuya sa harap ng lahat. Wala na magawa si Suho kundi umuwi. Ngunit sa panahong ito, may tumawag na nagsasabi kay Suho na pumunta sa tanggapan ng chairman. Pagdating ni Suho, nakita niyang nakahandusay na walang kilos sa sahig si Minho. Labis na nagulat si Suho. Tumakbo siya sa tabi ni Minho at umiyak. Ngunit nang marinig niyang papasok na ang gwardya, walang nagawa si Suho kundi magtago sa tabi. Sa kasinamantala niyang tumakbo palabas. Hindi naniwala si Woo Hyuk kay Suho. Akala niya ay nagsisinungaling si Suho. Ngunit ang sinabi ni Suho pagkatapos ay nagpatunay na hindi siya ang salarin. Para kay Suho, si Minho ang taong pinakamahal niya. Hindi ka panipaniwala, hindi ba? Ngunit mula noong bata pa, si Minho ang pinakanakakaintindi kay Suho. Si Minho ang laging handang umako at magtakip kay Suho sa lahat ng bagay. Kahit noon, alam niyang napagbintangan at napalo siya dahil kay Suho, wala man lang imik si Minho. Noong nag-aral sa abroad si Minho, magkapatid pa rin silang mabuti. Tuwing nangangailangan ng payo si Suho, siya ang hinahanap niya. Kahit nang malaman niyang may relasyon ang kapatid niya sa asawa niya, wala siyang pakialam. Asawa man ito, negosyo lang ang pakay. Walang pagmamahal sa pagitan ni Suho at ng kanyang asawa. Iginigiit ni Suho na hindi siya ang pumatay kay Minho. Napatulala si Woo Hyuk nang marinig ang pag-amin ni Suho. Hindi mukhang sinungaling si Suho. Kung hindi si Suho ang pumatay, sino nga ba ang tunay na salarin? Nagmamadaling pumunta si Woo Hyuk sa ospital nang mabalitaang nagkamalay na ang chairman, kaya buhay pa siya upang masaksihan ang paghihiganti ni Woo Hyuk. Habang nasa loob ng silid, ibinalita ni Woo Hyuk sa chairman ang pagpanaw ni Minho. Labis na nasaktan ng chairman. Inutusan niya si Woo Hyuk na hanapin ang salarin anuman ang mangyari. Tiyak na kukunin niya ang buhay ng taong iyon upang ipaghiganti ang kanyang anak. Nang marinig ni Woo Hyuk ang mga salitang ito, naalala niya agad ang kanyang mga magulang. Sino ba ang nagbigay karapatan sa chairman na kunin ang buhay ng isang tao ng ganoon na lamang? Kung nais niya, maaari niyang ipawala ang isang tao ng basta-basta. Kung gayon, ginawa mo rin ito kay Cha Soo-hoon, hindi ba? Ikaw ang pumatay sa aking ama noong mga panahong iyon, hindi ba? Napatigil at hindi makapagsalita ang chairman. Tila siya ay nasa matinding pagkabigla. Nagagawa lamang niyang magsalita ng walang kabuluhan. Ang pagkawala ni Minho ay labis na nakasira sa chairman. Hindi na malinaw ang kanyang kaisipan. Sa paglilitis, tumayo si Yuna upang ipagtanggol ang kanyang kuya na si Suho. Sinabi niya na tila kinukonsinte ng prosekutor ang ilan pang ibang suspek. Sila rin ay mga taong naroon sa lugar ng pangyayari. At saka, walang ebidensya na si Suho ang direktang pumatay kay Minho. Kaya, hindi maaaring idawit si Suho bilang salarin sa kasong ito. Si Woo Hyuk bilang isang prosekutor sa mga bagay na ito dapat ay tumindig siya at umalma. Subalit nanatili siyang tahimik. Marahil naniniwala rin siya na inosente si Suho. Sa kabilang banda, ang asawa ng kapitan ay nakakulong sa isang hawla ng bakal mula nang makidnap siya. Araw-araw may naghahatid sa kanya ng pagkain. Ngayong araw, naiwit niya ang gwardya at nakatakas. Nang mabalita ang inosente ang kanyang anak, muli namang tinipon ni Choi Eugene ang lupon ng mga direktor. Iminungkahi niya na gawing kahalili si Suho. Isang aksyonista na hindi nasiyahan ay agad na nagtaas ng katanungan. May mga bulong-bulungan na nagkamalay na ang chairman, kaya bakit kailangan pang maghalal ng kahalili? Mahinahong inamin ni Choi Eugene, nagising nga ang chairman, ngunit nasira ang kanyang utak. Ngayon, hindi na sapat ang kanyang malay upang paniwalaan ang lahat. Ikinonekta pa niya ito nang direkta mula sa silid sa ospital. Nasaksihan ng lahat ang kalagayan ng chairman sa kasalukuyan. Maliwanag na hindi na niya maaaring patakbuhin ang kumpanya. Wala nang magawa ang mga aksyonista kundi hayaan ang kanyang panganay na anak na ang mamuno. Nasabik sa galak sina Choi Eugene at ang kanyang kapatid dahil madali nilang nakuha ang karapatan ng pagkahalili. Sumakay sa kotse ang dalawa nang biglang maisara ang pinto. Pinaandar ng driver ang sasakyan at ang driver ay walang iba kundi si Richie. Pagkamatay ni Minho, pinalitan niya ang kanyang target. Nais niyang ibigay kay Choi Eugene ang ebidensya na may kaugnayan sa chairman kapalit ng pera. Noong una, ayaw makipag-ugnayan sa kanya ni Choi Eugene, ngunit pinagbantaan ni Richie ang posisyon ni Suho bilang chairman, kaya napilitang makipagkompromiso si Choi Eugene. Inanyayahan ni Yona si Jung-won sa isang restaurant. Pagkatapos, ipinakita niya kay Jung-won ang listahan ng tawag ni Minho bago siya namatay. Maliwanag na naroon si Jung-won sa tanggapan ng chairman ng gabing iyon. Ngunit nais malaman ni Yo na kung nasaan si Jung-won bago siya pumunta sa tanggapan.
Ngunit paano masasabi ni Jung-won sa kanya ang nangyari sa pagitan niya at ni Woo-hyuk ng gabing iyon? Gayunpaman, nahulaan na ito ni Yuna. Tinanong nga ni Yuna kung wala na si Minho, maaari nang hayagan na magmahal ni Woo-hyuk si Jung-won, hindi ba? Tahimik na naghanda umalis si Jung-won, ngunit binigyan siya ni Yuna ng isang ultimatum. Kung maayos na mawawala si Jung-won, magkukunwaring walang alam si Yuna. Ngunit kung patuloy na makikialam kay Woo-hyuk si Jung-won, mawawala ang lahat kay Jung-won. Sa panig na ito, pinapaimbestigahan ni Woo-hyuk ang kanyang kaibigan tungkol sa chairman. Naghinala siya na nagkukunwari lamang ang chairman na ganoon upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi kinuha ng pagbagsak ng helikopter ang kanyang buhay, ngunit sino ang nakakaalam kung baka sa pangalawang pagkakataon ay hindi na siya pala rin. Naghanda si Jung-won ng masarap na pagkain para kay Woo-hyuk. Inanyayahan din niya ang kanilang mga kaibigan upang makisaya. Sama-sama silang kumain at nagkwentuhan ng masaya. Kumuha pa ng litrato si Jung-won upang itala ang mapagpalang sandaling iyon. Nang nakatulog si Woo-hyuk, tumayo si Jung-won sa tabi niya, tinitingnan ang taong minamahal. Pagkatapos, tiningnan niya ang larawan na kinuha nila nang magkasama at umiyak. Mahal na mahal ni Jung-won si Woo-hyuk, ngunit upang maiwasan ng magdusa pa ang lahat, nagpasya siyang iwan siya. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay sa huli ay isang alaala na hindi na kailanman maibubunyag. Kinabukasan, habang nakikipag-usap si Choi Yoo-jin sa aksyonista ng kumpanya, bigla na lamang pumasok si Suho. Ipinahayag ni Suho ang kanyang pagnanais na agad na makuha ang pwesto ng chairman. Ngunit bago iyon, kailangan munang magdaos ng isang tunay na libing para kay Minho. Sinabi ni Suho na kailangang matapos ang lahat sa kinabukasan. Nais din niyang anyayahan ang mga aksyonista ng kumpanya at ang panig na namamahala sa pagsisiyasat sa kaso ni Minho na dumalo sa libing. Isang aksyonista ang nakaramdam na medyo maigsi ang panahon. Agad na ipinakita ni Suho ang galit na ugali. Tungkol naman sa mga salita ng chairman, sundin lamang nila at huwag nang pagdudahan. Labis na natakot ang aksyonista nang makita ito. Sinabi niyang pupuntahan niya ito upang mag-ayos kaagad. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang anak, nasiyahan si Choi Yoo-jin. Yun nga ang dapat gawin ng isang magiging chairman ng Jeosan. Pagkatapos, tinawagan ni Choi Yoo-jin si Jung-won upang dumalo sa libing. Pagkatapos ng lahat, asawa siya ni Minho. Kailangan pa rin niyang naroon sa libing. Si Suho ang magbabasa ng eulogy sa ngalan ng pamilya. Ngunit bago iyon, nais niyang anyayahan ang kanyang hipag na si Jung-won na magsabi ng ilang pamamaalam na salita para sa kanyang asawa. Ipinahayag ni Jung-won ang kanyang pagmamahal kay Minho. Pagkatapos, taos puso ring ipinaabot ni Suho ang kanyang pakikiramay sa kanyang kuya. Sa sandaling ito, bigla na lamang sumulpot sa libing ang chairman. Sinisi niya si Suho sa pagkasawi ng kanyang minamahal na anak na si Minho. Pagkatapos, niyakap niya si Jung-won at inaliw siya. Akala ni Yoona ay gumaling na ang kanyang ama, ngunit pagkatapos ay nagsimulang umihi nang hindi makontrol ang chairman at nagsalita ng kung ano-ano. Dalidaling inilabas ng mga tauhan at ni Yoona ang chairman. Nagtaka si Yoona kung paano nakarating dito ang kanyang ama. Sinabi ng tauhan na inutusan siya ni Suho na dalhin ang chairman doon. Palibhasay ang kilos ni Suho ay upang makita ng malinaw ng mga aksyonista. Talagang hindi na matino ang isip ng chairman. Hindi na niya kayang patakbuhin ang kumpanya. Sa panig na ito, nakatanggap din ng tawag si Woo-hyuk. Ang sabi sa kabilang linya ay nakita na nila ang kinaroroonan ng asawa ng kapitan. Mabilis na umalis sina Woo-hyuk at isang kasamahan. Pagdating doon, dali-daling ibinalik ng mga ito ang asawa ng kapitan sa Seoul. Kailangan nilang matiyak ang kanyang kaligtasan. Maaari itong maging isang mahalagang saksi. Nadiskubre ito ng junior ni Yoona sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga record ng paggastos ng bank card ni Jung-won. 2 beses isang buwan pumapasok at lumalabas si Jung-won sa maternity ward. Nagtaka si Yoona. May dinadala kaya si Jung-won? Agad na tumakbo si Yoona para hanapin ang kanyang hipag upang kaharapin ito. Nais malaman ni Yoona kung kanino ang anak. Kung kay Woo-hyuk ito, talagang napakasuklam na tao ni Jung-won. Nakikiapid sa iba habang may anak ng kanyang asawa. Habang iniisip iyon ni Yoona, lalo siyang napuot sa kanyang hipag. Tiyak na papahirapan niya si Jung-won. Dahil sa labis na pagkabahala, sumakit ng matindi ang tiyan ni Jung-won. Buti na lamang at natuklasan ito ng kanyang matalik na kaibigan ng napapanahon. Tinawagan ng matalik na kaibigan ang parehong doktor at si Woo-hyuk. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na walang dapat ikabahala. Kailangan lang niyang magpahinga at magiging maayos siya. Nang inihatid ni Woo-hyuk ang doktor, nakaantabay na si Yoona. Tinanong niya si Woo-hyuk kung kanya ba ang bata. Sinabi ni Woo-hyuk na wala siyang pakialam. Kanino man ang anak, mahal pa rin ni Woo-hyuk si Jung-won. Parang patalim na tumusok sa puso ni Yoona ang mga salitang iyon.
Talaga namang si Yuna lamang ang laging nagmahal ng walang kapalit kay Woo Hyuk. Si Woo Hyuk naman, kailanman ay walang naramdamang pagtingin para kay Yuna. Matapos makuha ni Woo Hyuk ang asawa ng kapitan, nakaisip sila ng plano ng kanyang mga kasamahan. Hinulaan niya na sina Choi Eugene at Suho ang maaaring nasa likod ng pagbagsak ng helicopter. Kaya ipakakalat ni Woo Hyuk ang impormasyon sa kanyang mga tauhan. Kapag nag-ulat ang espiya, tiyak na kikilos sila. Pinasketch din ni Woo Hyuk sa kanyang mga kasamahan ang portrait ng killer na pumasok sa headquarters ng investigasyon. Lihim din siyang naghahanap si Woo Hyuk ng bagong task force upang makipag-ugnayan sa paghuli sa killer na ito. Sa ospital kung saan nagpapagamot ang asawa ng kapitan, nagpakabit din si Woo Hyuk ng mga surveillance camera. Ngayon, ang natitira na lamang ay hintayin ng isda na lumundag sa bitag. Matagal nang naghihintay ang grupo ni Woo Hyuk. Sa panahong ito, may lalaking kahina-hinala na lumapit sa silid. Nang pumasok ito, sabay-sabay na nilabasog ng mga ito upang pasukuin siya. Ngunit talaga namang nahuli nila ang maling tao. Hindi siya ang killer. Sa pag-aalala, tinawagan ni Woo Hyuk ang tunay na asawa ng kapitan. Sinabi ng tagapag-alaga na maayos siya. Saka pa lamang dinakma ng asawa ng kapitan ang telepono. Sinabi niyang lahat iyon ay utos ng kapatid ni Choi Eugene. Nang marinig ito, naramdaman ni Woo Hyuk ang kawalang katiyakan. Marahil hindi naman talaga ang asawa ng kapitan ang target nila, kundi ang kapatid ni Choi Eugene. Agad na tumakbo ang grupo ni Woo Hyuk para hanapin siya. Totoo nga, narating na ng killer ang bahay ng kapatid ni Choi Eugene. Nagliligoy-ligoy pa ang kapatid ni Choi Eugene. Nang marinig ang ingay, nakaupo siya sa takot. Nang makarating sa bahay si Woo Hyuk na pangungunahan ang mga pulis, nawala na siya. Agad na pinressure ni Choi Eugene ang mga matataas na opisyales ng prosecutor's office. Bigla na lamang inutusan ng superior si Woo Hyuk na itigil ang pagsisiyasat sa pagbagsak ng helicopter. Kahit nagprotesta si Woo Hyuk, pinawalang sala pa rin siya ng kanyang superior. Kinabukasan, nagdaos ng press conference ang kanyang superior. Inanunsyo na ang pagbagsak ng helicopter ay sanhi ng asawa ng kapitan. Sinadya niya ito upang makuha ang insurance ng kanyang asawa. Walang kinalaman ang Jeosan Group sa insidenteng ito. Tanging ang asawa ng kapitan ang may sala. Sa huli, natapos ng napakadali ang kaso ng pagbagsak ng helicopter. Natural na napansin ng mga reporter sa ibaba na may problema, patuloy silang nagtatanong sa mga prosecutor, ngunit ang tugon ay pag-iwas lamang sa usapin. Labis na nagalit ang investigation team sa insidenteng ito, lalo na si Woo Hyuk. Galit na galit siya at hindi kayang tiisin. Tiyak na hindi niya palalampasin ito ng gayon na lamang. Natanggap ni Yona ang balita na nawawala ang kanyang tiyuhin. Sinabi rin ng isang kasamahan kay Yona na tahasang pinangalanan ng asawa ng kapitan ang tiyuhin ni Yona bilang nag-udyok sa kanya. Matalino nang mahulaan ni Yona na ang kanyang pagkawala ay may kaugnayan sa kanyang ina. Mabilis na tumakbo si Yona pauwi upang kaharapin ang kanyang ina. Natural na itinanggi ito ni Choi Eugene. Sinabi rin niya na kung makakita ng ebidensya si Yona, maaari itong dalhin sa kanya. Ngunit narinig ng asawa ni Suho ang kanyang biyenang nagsasalita ng mag-isa kagabi. Sinabi ni Choi Eugene na lahat ito ay dahil hindi naging maingat ang kanyang kapatid. Bakit kailangan niyang itulak ang kanyang sarili sa ganitong patay na dulo? Natakot ang asawa ni Suho na maaari itong mangyari sa kanya. Tiningnan ng pulisya ang surveillance video ng araw ng pagkamatay ni Minho. Aksidente nilang natuklasan ang isang drone na lumilipad sa paligid ng gusali. Sa sandaling ito, naalala ng isang pulis ang araw na iyon. Aksidente niyang nabunggo ang isang kahon na naglalaman ng mga drone na ito. Ito ay pag-aari ng isang binatilyong dalubhasa sa panghuhuli ng mga larawan at naaresto. Tinutulungan sila ng Diyos. Nang makuha nila ang memory card ng aparatong iyon, nakakita sila ng isang napakahalagang video. Naroon din si Jung Won sa lugar ng pangyayari ng gabing may aksidente si Minho. Higit sa lahat, may hawak na sandata si Jung Won na nakatutok kay Minho. Nang makita ni Woo Hyuk ang imaheng ito, nanlumo ang kanyang katawan sa isang saglit. Nawalan ng laman ang kanyang isip at wala siyang maisip. Mabilis na nag-deploy ng puwersa ang mga kasamahan sa paligid upang arestuhin si Jung Won. Papunta na siya sa paliparan. Kakarating lang ni Jung Won nang makita niyang nakatayo doon si Woo Hyuk. Hindi pa siya nakakabangon sa kanyang pagkamangha nang napaligiran siya ng mga pulis sa paligid. Napakabilis, ginapos at inaresto ng pulisya si Jung Won. Wala nang magawa si Woo Hyuk nang makita ang kanyang kasintahan sa ganitong kalagayan. Masyadong malinaw ang ebidensya. Kailangan lamang niyang pigilin ang kanyang kalungkutan at hilingin kay Jung Won na makipagtulungan sa investigasyon. Si Choi Eugene sa panig na ito ay nakatanggap na rin ng impormasyon tungkol sa pag-aresto kay Jung Won. Alam ni Woo Hyuk na naghihirap si Jung Won, kaya itinago niya ang katotohanan tungkol sa gabing iyon, ngunit sinabi niyang tiyak na iingatan niya ito basta sabihin lamang nito sa kanya ang lahat ng nangyari sa araw ng insidente. Ngunit ayaw nang madamay pa ni Jung Won si Woo Hyuk. Maaari lamang niyang masakit na sabihin na hindi niya ito minahal kailanman.
Ang kailangan lamang niya ay isang taong masasandalan. Alam ni Woo Hyuk na sinasadya lamang niya iyon upang iwasan siyang madamay, ngunit determinado siyang alamin ang katotohanan. Nagpuyat si Woo Hyuk upang pag-aralan ang mga detalye. Nais niyang mabilis na makahanap ng ebidensya upang maklearing ang pangalan ni Jung-won. Gayunpaman, nais ng kanyang superior na gamitin ito upang magkamit ng katanyagan, kaya nagdaos siya ng press conference kinagabihan. Kumalat na ang balitang naaresto si Jung-won sa paghihinala na siya ang salarin sa kaso ni Minho. Nagkumpulan ang mga reporter sa harap ng prosecutor's office upang iulat ang balita. Labis na nabahala ang kalihim ni Minho nang marinig ang balita sapagkat naghihintay ang kanyang asawa na maoperahan ni Jung-won. Hindi maaaring palampasin ni Choi Yoo-jin ang pagkakataong iyon. Agad niyang tinawagan ang mga matataas na opisyales at hiniling na bigyan ng nararapat na parusa si Jung-won. Bilang isang ina, hindi niya matiis na makitang inagaw ang buhay ng kanyang anak. Nais lamang niyang makita na madala sa katarungan ang salarin sa lalong madaling panahon. Hindi naman rin pala masama ang kanyang pag-arte. Kung nagkataong umamin si Jung-won, wala nang hadlang ang kanyang si Soo-ho. Ngunit si Soo-ho naman, naniniwala na hindi si Jung-won ang salarin. Walang kinakampihan ang asawa ni Soo-ho, ngunit upang ayusin ang relasyon niya sa kanyang asawa, kusa niyang sinabi kay Soo-ho ang mga di pangkaraniwang kilos ni Choi Yoo-jin bago mawala ang kanilang tiyuhin. Sa kanyang palagay, tiyak na may kaugnayan ito sa kanyang biyenan. At saka, kung hindi nangailangan ang biyenan ng kanyang sariling kapatid, magagawa nitong gumawa ng aksyon laban kay Minho. Nais gamitin ng asawa ni Soo-ho ang kanyang asawa bilang kalasag at hadlang upang kaharapin ang kanyang biyenan. Nagharap ng ebidensya si Woo Hyuk upang tulungan si Jung-won. Naimbestigahan niya na kumuha ng abogado si Jung-won para maghain ng diborsyo sa kanyang asawa. Kaya malinaw na naparoon si Jung-won upang pag-usapan ito ng gabing iyon. Ngunit naimbestigahan din ni Woo Hyuk na maraming beses pumunta sa ospital si Jung-won para gamutin ang mga sugat mula sa pang-aabuso ni Minho. Sinisikay ni Woo Hyuk na ituro ang kwento na ang lahat ng ginawa ni Jung-won ay pagtatanggol lamang sa sarili. Walang intensyon na patayin ng kanyang asawa si Jung-won. Sinikap ni Woo Hyuk na ipinta ang kwento sa pinakamainam na paraan para kay Jung-won sapagkat hindi naging masaya ang kanilang buhay pamilya. Nagdala ng divorce papers si Jung-won upang makita si Minho ng gabing iyon, ngunit hindi pumayag si Minho at pinagbuhatan ito ng kamay. Ang pag-atake ni Jung-won kay Minho ay isang pagpapakita lamang ng pagtutol ng maipit siya. Kahit na napakahirap ng ginawa ni Woo Hyuk upang protektahan si Jung-won, wala pa ring imik na naibalik si Jung-won. Hindi niya inamin ni itinanggi. Kung magpapatuloy siya ng ganito, wala nang ibang paraan. Walang magagawa ang prosecutor's office kundi maglabas ng arrest warrant para kay Jung-won. Malungkot na umuwi si Woo Hyuk. Pagdating sa gate ng apartment building kung saan siya nakatira, nakatagpo siya ng isa pang murder case. Bumaba si Woo Hyuk ng kotse upang tingnan. Ang biktima ay walang iba kundi si Richie. Kaya sa huli, hindi siya nakatakas sa mga kamay ni Choi Yoo-jin. Palibhasa ay nakipag-negotiate si Richie kay Choi Yoo-jin tungkol sa lugar para makuha ang pera at maihatid ang mga kalakal. Ngunit hindi inaasahan, pagdating doon, nasambulat si Richie ng isang grupo ng mga tauhan ni Choi Yoo-jin. Naipit si Richie at walang nagawa kundi tumakbo papasok sa isang malapit na palikuran. Hindi inaasahan, nandoon na sa loob ang salarin na nagkukunwaring pulis. Nang maalaman iyon ni Richie, huli na ang lahat, nahulog sa mga kamay nito. Itinuring na sawimpalad si Richie. Ngunit hindi inaasahan, malaki ang kapalaran ni Richie. Nakatakas siya at tinawagan si Woo Hyuk upang magkita. Sasabihin kaagad ni Richie kay Woo Hyuk ang buong katotohanan tungkol sa taong pumatay sa ama ni Woo Hayak noong araw, ngunit kailangan mag-interrogate noon ni Woo Hyuk si Jung-won. Ito na ang huling pag-interrogate. Kung mananatiling tahimik at hindi aamin si Jung-won, ikukulong na siya. Naharap si Woo Hyuk sa dalawang pagpipilian. Ang una ay malaman ang katotohanan tungkol sa kaso ng kanyang ama noong araw. Ang pangalawa ay iligtas ang taong minamahal na malapit ng makulong. Hindi alam ni Woo Hyuk kung ano ang pipiliin. Sa huli, pinili pa rin niya si Jung-won, kaya nawala ni Woo Hyuk ang pinakamahalagang saksi sa kaso ng kanyang ama noong mga nakaraang taon. Masyadong walang ingat si Richie upang matanto ang antas ng kalupitan ni Choi Yoo-jin. Ang isang katulad niya ay hindi kailanman papayag na kontrolin siya ni Richie ng ganoon. Sa huli, ang ebidensya sa kamay ni Richie ay magpakailanman nang mawawala. Kinabukasan, pinadalhan ni Choi Yoo-jin ng isang pinagkakatiwalaang abogado upang makipagkita kay Jung-won. Sinabi ng abogado na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan si Jung-won na mapababa ang sentensya. Ngunit hiningi ni Jung-won na makipagkita kay Choi Yoo-jin. Alam niyang hindi pupunta si Choi Yoo-jin kaya sumulat siya ng isang note at hiniling sa abogado na ipadala ito kay Choi Yoo-jin. Tiwala si Jung-won na kapag nabasa na ni Choi Yoo-jin ang note, mabilis itong pupunta upang makita si Jung-won. Nagpadala ng kalahating naniniwala ang abogado ng note kay Choi Yoo-jin.
Nang makita niya ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad niya pinapaghanda ng sasakyan ng isang tao upang pumunta sa prosecutor's office. Palibhasay ng gabing pinatay si Minho, naroon din sa lugar ng pangyayari ang kalihim ni Minho. Siya ang naglinis at nagburado ng lahat ng bakas ni Jong-won. Ang layunin ay upang patuloy na matupad ni Jong-won ang kanyang pangakong i-operate ang asawa ng kalihim. Nang nasa kotse silang dalawa, nag-iwan ng isang sobre ang kalihim at umalis. Nasa loob nito ang mga larawan ni na Jong-won at Woo-hyuk. Palibhasay kumuha ng tao si Minho upang sundan at kunan ng larawan ang bawat kilos ni Jong-won. Bukod pa riyan, nag-iwan din ng isang pirasong papel ang kalihim. Ito ay ang testamento ng chairman ng Jeosan Group. Kaya ginamit ni Jong-won ang testamento sa kanyang kamay upang gumawa ng kondisyon sa kanyang biyenan. Kung maaaring maialis ni Choi Yoo-jin si Jong-won, ibibigay ni Jong-won ang testamento kay Choi Yoo-jin. Kung hindi, magpapapublish si Jong-won ng testamento. Nakasaad sa testamento na si Minho ang magiging tagapagmana ng buong korporasyon. Mukhang hindi impressed si Choi Yoo-jin. Hindi niya inasahan na magiging ganito kawalang muang ang kanyang manugang. Pumanaw na si Minho at naaresto si Jong-won sa pagpatay sa kanyang asawa. Kaya sino ang magmamana ng lahat? Marahil ay masyado pang bata si Jong-won para paglaruan si Choi Yoo-jin. Gayunpaman, ang mga salita ni Jong-won ang nagpawala ng lahat ng kapalaluan ni Choi Yoo-jin. Sinabi ni Jong-won na nagdadalang tao siya ng anak ni Minho. Bagamat hindi maaaring magmana ng ari-arian si Jong-won, maaari ito ng anak ni Minho. Kaya nabaligtad ang mga pangyayari. Swerte si Jong-won. Napilitan si Choi Yoo-jin na tawagin ang isang abogado upang ayusin ang bagay. Nais niyang mailabas si Jong-won anuman ang mangyari, ngunit hindi ito mukhang madali. Nang makita iyon, nag-alok si Yuna na personal na asikasuhin ang bagay. Nang makita ang determinasyon ng kanyang anak, ibinigay ni Choi Yoo-jin sa kanya ang numero ng telepono ng isang mahalagang tao. Ang taong iyon ang naging espiya ni Choi Yoo-jin sa lahat ng oras. Sa pag-uwi sa bahay, itinapon ni Choi Yoo-jin ang sandata sa kaso ng ama ni Woo-hyuk sa Iloghan. Kaya ang lihim ng lumang kaso ay magpakailanman ng malilibing. Pumunta rin si Yuna upang makipagkita sa espiyang ipinakilala ng kanyang ina. Mula ngayon, kailangang nasa palad ni Yuna ang bawat kilos sa prosecutor's office. Gayunpaman, kung sino ang anonymous na tagapagbalat na iyon, hindi pa natin alam. Ngunit batay sa pulang markang iyon, malamang na babae ang taong iyon. Bumalik si Yuna sa opisina at nakatanggap ng isang sobre. Nasa loob nito ang datos sa computer ni Woo-hyuk na ipinadala ng espiya. Nakakita si Yuna ng isang nakalock na folder. Tiyak na napakahalaga nito. Agad na pumunta si Yuna upang humanap ng isang lalaki at hiningi itong i-unlock ang folder para sa kanya. Noong una, tumanggi ang lalaki sapagkat ito ay ilegal. Ngunit nang sabihin ni Yuna sa kanya na kung bubuksan niya ang folder sa loob ng 30 minuto, makakatanggap siya ng 2 milyong won bilang gantimpala, agad na nagtrabaho ang lalaki. Hindi nagtagal ay inihatid niya ang mga laman ng folder kay Yuna. Palibhasay lahat ito ng impormasyon na kinolekta ni Woo-hyuk tungkol sa Jeosan Group. Higit pa rito, natuklasan din ni Yuna ang isang artikulo tungkol sa kaso ng ama ni Woo-hyuk noong mga panahong iyon. Palibhasay isa lamang siyang piyon sa mga kamay ni Woo-hyuk sa lahat ng oras. Nilapitan lamang siya ni Woo-hyuk para sa layunin ng paghihiganti. Wala talagang nararamdaman para kay Yuna si Woo-hyuk. Papauwi na si Woo-hyuk nang aksidente niyang narinig ang isang cellphone na tumutunog sa malapit. Pagmasdan ng mabuti, napagtanto niyang ito ay nanggagaling sa mailbox sa ibaba. Ito ang telepono ni Richie. Agad na tiningnan ni Woo-hyuk ang kanyang mga kamakailang kontak. Natuklasan niyang nakipag-ugnayan si Richie kay Choi Yoo-jin bago niya tawagan si Woo-hyuk. May kutob si Woo-hyuk na naiset up si Richie ni Choi Yoo-jin. May mga larawan din ng sandata at mga recording sa telepono. Palibhasay si Richie na hinahabol ng killer noong araw, alam niyang nasa panganib siya. Kaya ibinigay ni Richie ang na-record na katotohanan kay Woo-hyuk. Nang maubos na siya, walang nagawa si Richie kundi ilagay ang kanyang cellphone sa mailbox sa ibaba. Sa recording, sinabi ni Richie kay Woo-hyuk na siya ang driver ng chairman. Pagkatapos patayin ang ama ni Woo-hyuk, inatasan ng chairman si Richie na ayusin ang lugar ng krimen. Hindi inaasahan, ginamit ni Richie ang nakuha niyang sandata upang pagbantaan ang chairman. Kaya nakatanggap ng malaking halaga ng pera si Richie sa kondisyon na dapat itong umalis sa kanyang bayan magpakailanman. At ang tunay na salarin na umatake sa ama ni Woo-hyuk ay si Choi Yoo-jin. Labis na nagalit si Woo-hyuk nang malaman ang katotohanan. Agad siyang tumakbo upang tanungin si Choi Yoo-jin kung bakit inatake ang kanyang ama. Ngayon alam na ni Choi Yoo-jin na si Woo-hyuk ang anak ni Cha Soo-hun. Inamin niya na siya ang kumuha ng buhay ng ama ni Woo-hyuk, ngunit ayaw niyang sabihin kay Woo-hyuk kung bakit. Talagang galit na galit si Woo-hyuk sa sandaling ito.
Agad na diretsang tinanong ni Woo-hyuk si Choi Eugene kung natatakot ba siya na magiging karibal ng Gyeosan ang kumpanya ng kanyang ama, kaya sinikap nitong saktan ang kanyang ama. Kahit na labis na nag-aalala si Woo-hyuk, nanatiling kalmado at walang imik si Choi Eugene. Pagkatapos, tinawag niya ang seguridad upang hilahin palabas si Woo-hyuk. Saka pa lamang niya inihayag ang kanyang takot, hindi na kasing ginhawa ng dati. Kung wala siyang gagawin, tiyak na isasangkot siya ni Woo-hyuk sa putik. Tiyak na hindi palalampasin ni Woo-hyuk ang bagay na ito. Kinabukasan, agad na pumunta si Choi Eugene upang hanapin ang salarin. Una, binigyan niya ito ng isang malalim na aral. Salamat sa kanyang hindi profesional na trabaho, alam na ni Woo-hyuk ang lahat. Kaya anuman ang mangyari, kailangang mawala ng walang bakas si Woo-hyuk. Labis na nagsisi si Choi Eugene na hindi niya kaagad inasikaso si Woo-hyuk. Kung ganon, wala sanang ganitong hadlang sa kanyang landas. Matapos malaman ni Yuna ang tunay na mukha ni Woo-hyuk, pinuntahan niya si Jong-won. Sinabi ni Yuna na pareho silang nadaya ni Woo-hyuk. Nilapitan ni Woo-hyuk ang mga tao ng Gyeosan Group para sa isang layunin. Ito ay upang maghiganti sa kaso ng ama ni Woo-hyuk noong nakaraan. Pagkasabi nito, ibinigay din ni Yuna kay Jong-won ang isang tumpok ng mga dokumentong kinuha sa folder ni Woo-hyuk. Hindi maintindihan ni Jong-won ang ibig sabihin ni Yuna. Sa panahong ito, dahan-dahang ipinaliwanag ni Yuna ang lahat. Si Woo-hyuk ay ang anak ni Cha Soo-hoon, ang tagapagtatag ng Onvu Electronics. Ngunit ang kumpanyang iyon ay na-merge sa Gyeosan matagal na panahon na ang nakalipas. Inisip ni Woo-hyuk na ang kanyang ama ay pininsala ng chairman ng Gyeosan hanggang sa punto ng kamatayan at si Woo-hyuk ay nagpaplano ng paghihiganti sa nakalipas na 30 taon. Hindi naniwala si Jong-won sa sinabi ni Yuna, ngunit kinuha ni Yuna ang isang file ng impormasyon tungkol kay Jong-won na kinolekta ni Woo-hyuk. Dito, nalaman ni Woo-hyuk ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan ni Minho at Jong-won, kaya madaling nilapitan at ginamit ni Woo-hyuk si Jong-won para sa kanyang sariling mga layunin. Pagkasabi nito, umalis si Yuna at iniwan si Jong-won na nakatayo doon na napatulala. Hindi na alam ni Jong-won kung kanino magtitiwala. Nang lumabas si Yuna, nasalubong niya si Woo-hyuk na paparito rin. Sinabi ni Yuna na siya ang abogado ng depensa ni Jong-won, ngunit hindi iyon ang tunay na intensyon ni Yuna. Nais pangasiwaan ni Yuna ang kasong ito upang matiyak na matatanggap ni Jong-won ang nararapat na parusa. Ngunit naintindihan ni Yuna na upang magawa iyon, kailangan niyang paghiwalayin si Woo-hyuk sa pangkat ng investigasyon. Kaya ipinadala ni Yuna ang mga larawan ni na Woo-hyuk at Jong-won na nagde-date sa superior ni Woo-hyuk. Ang resulta ay hindi na kailangang sabihin. Ang isang panig ay ang prosecutor na nagsisiyasat sa kaso. Ang kabilang panig ay ang suspek. Kung merong ganoong hindi malinaw na relasyon, imposibleng magtrabaho ng walang kinikilingan. Ginamit ito ni Yuna upang pagbantaan ang kanyang superior na hayaang umalis si Woo-hyuk sa prosecutor's office. Nagatubiling binigyan ng superior si Woo-hyuk ng walang takdang sick leave simula sa araw na iyon at hindi na pinayagang makilahok si Woo-hyuk sa investigasyon ng kaso ni Minho. Walang nagawa si Woo-hyuk kundi mag-impake at umalis sa opisina. Nang makarating siya sa pintuan, nakita niyang nakatayo doon si Yuna. Ang mayabong na hitsura ni Yuna ay nagsabi sa kanya na mayroon itong balak. Nagmamadaling bumalik si Woo-hyuk para makita si Jong-won. Binalaan niya si Jong-won tungkol sa balak ni Yuna. Nais talaga ni Yuna na makulong si Jong-won. Ngunit sa sandaling iyon, ang inaalala lamang ni Jong-won ay kung talagang sinamantala ba siya ni Woo-hyuk sa lahat ng panahong iyon. Hindi nag-atubiling tinanong ni Jong-won si Woo-hyuk kung ginamit ba niya ito para sa paghihiganti. Nang malaman ito ng kanyang kasintahan, kailangan lamang aminin ni Woo-hyuk na noong una ay talagang may intensyon siyang lapitan si Jong-won. Ngunit hanggang ngayon, ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay tunay. Sa kasamaang palad, hindi naniwala si Jong-won sa kanyang sinabi. Malakas siyang sumigaw para paalisin si Woo-hyuk. Sa huli, hangal pa rin si Jong-won na ginamit ng walang kaalam-alam. Inihatid si Jong-won sa detention center. Nais ni Woo-hyuk na humiling ng pagbisita ngunit tinanggihan niya. Ngayon wala na siyang paraan upang protektahan pa si Jong-won kaya kailangan niyang isugod ang kanyang buhay para hanapin si Choi Eugene. Lumuhod si Woo-hyuk at nagmakaawa kay Choi Eugene na iligtas si Jong-won. Kung ligtas si Jong-won, hindi na kailanman itatanong ni Woo-hyuk ang tungkol sa kanyang ama. Nagulat si Choi Eugene nang makita niyang isinuko ni Woo-hyuk ang katotohanan para kay Jong-won. Ang tagal na nitong hinahabol ni Woo-hyuk ang kasong ito. Palibhasa ay ganito pala kalalim ang pagmamahalan nila. Para kay Woo-hyuk, maaaring bitawan ni Jong-won ang kanyang puot. Ngunit sa huli, tinanggihan pa rin ni Choi Eugene ang kahilingan ni Woo-hyuk. Diretso niyang sasabihin kay Woo-hyuk ang katotohanan tungkol sa kaso ni Cha Soo-hoon. Palibhasa'y ang ama ni Woo-hyuk at si Choi Eugene ay may malagim na pag-iibigan. Nagkaibigan ang dalawa nang mayroon na silang kani-kanilang pamilya. Tunay na nais nilang magkasama kaya ninais nilang iwan ang lahat at magtanan.
Ngunit alam ni Choi Eugene na pinahahalagahan ni Cha Soo-hoon ang pamilya. Paano magagawa ni Cha Soo-hoon na talikuran ang kanyang asawa at mga anak? Kaya nagdala si Choi Eugene ng isang matalas na bagay. Kung hindi sumipot si Cha Soo-hoon, wawakasan ni Choi Eugene ang kanyang sariling buhay. Ngunit sa huli, dumating naman si Cha Soo-hoon. Hindi siya naparito para magtanan kay Choi Eugene. Naparito siya para sabihin kay Choi Eugene na hindi niya kayang talikuran ang kanyang asawa at mga anak. Bagamat may paghahanda na si Choi Eugene sa isipan, napakahirap pa ring tanggapin para sa kanya. Sa isang saglit ng selos, nawalan siya ng kontrol at inatake si Cha Soo-hoon. Ito pala ang katotohanan na hinahabol ni Woo Hyuk sa nakalipas na 30 taon. Hindi niya inaasahan na mawawalan ng buhay ang kanyang ama dahil sa makasalanang pag-ibig na iyon. Sa puntong ito, ang pagbubunyag ng katotohanan ay hindi na magbabago ng anuman. Pagka-uwi, itinapon ni Woo Hyuk ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa Jeosan Group. Hindi niya alam kung tama o mali ang kanyang mga kilos, ngunit ngayon ay nais niya talaga lamang iligtas si Jong-won. Kinabukasan, nasa bahay si Woo Hyuk nang may kumatok sa pinto. Labis siyang nagulat nang ito pala ay ang kapatid ni Choi Eugene. Palibhasa ay napansin niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan noong araw na iyon, kaya tumalon siya mula sa balkonahe at nakatakas. Pagkatapos, kailangan niyang magtago sa isang malayong lugar, ngunit hinahabol pa rin siya ng mga tauhan ni Choi Eugene. Sa kanyang pagkasira ng loob, wala siyang magawa kundi humingi ng tulong kay Woo Hyuk. Sinabi niya na ang insidente sa helicopter ay lahat gawa ni Choi Eugene, ngunit ayaw na ni Woo Hyuk ng anumang kinalaman sa Jeosan Group. Galit niya itong pinalayas sa bahay. Kinabukasan, nakilala ni Woo Hyuk ang matalik na kaibigan ni Jong-won. Tinanong siya ng matalik na kaibigan kung bakit wala siyang ginagawa para iligtas si Jong-won. Matitiis ba niyang makita si Jong-won na maparusahan? Paano naman ang sanggol sa tiyan ni Jong-won? Paano matitiis ng isang sanggol ang bilangguan? Tila nagising si Woo Hyuk sa mga salita ng matalik na kaibigan. Kung hindi tatanggapin ni Choi Eugene ang kanyang alok, makikipaglaban siya hanggang sa dulo. Di nagtagal, nakahanap si Woo Hyuk ng isang kaibigan at hiningi itong makipagtulungan sa kanya. Natagpuan ng dalawa ang pinagtataguan ng kapatid ni Choi Eugene. Upang maprotektahan ang kanyang buhay, kailangan niyang maamong ihandog ang lahat ng ebidensyang hawak niya kay Woo Hyuk. Pinatawag ni Woo Hyuk si Choi Eugene. Nang marinig ang tinig ng kanyang kapatid, labis na nag-aalala si Choi Eugene. Mabilis na nag-ayos ng lugar ng pagpupulong ang kapatid ni Choi Eugene para sa kanyang kapatid, gaya ng sinabi ni Woo Hyuk. Ang lugar na iyon ay ang templo kung saan nakalibing ang kanilang mga magulang. Nang dumating si Choi Eugene, lumitaw din si Woo Hyuk. Batay sa mga resulta ng pagsisiyasat mula sa balat ni Soo-ho at mga kuko ni Min-ho noong araw na iyon, natagpuan ng pangkat ng investigasyon ang droga sa katawan ni Soo-ho. Kung kumalat ang balitang ito, ano ang iisipin ng mga aksyonista? Katawa-tawa para sa isang drug addict na maging chairman ng grupo. Kahit makaligtas si Soo-ho sa pagkakataong ito, patuloy na susundan ni Woo Hyuk ang kasong ito sa hinaharap. Kung bibigyan ng pagkakataon, ibabagsak ni Woo Hyuk si Soo-ho. Para kay Choi Eugene, ang kanyang anak ay marahil ang tanging bagay na ikinababahala niya, kaya nagpasya siyang palayain si Jong-won. Habang tinitingnan si Woo Hyuk sa harapan niya, alam ni Choi Eugene na siya ay isang lalaking tumutupad sa kanyang salita. Kung ang kanyang ama ay naging determinado noon, magkakaiba ang kanyang kapalaran. Inutusan niya ang salarin na itigil ang pagpatay kay Woo Hyuk. Maghihintay siya hanggang sa lumabas si Jong-won, sa kanya papatikim sa kanila ang paghihiwalay ng yin at yang. Papatikinimin niya kay Woo Hyuk ang sakit sa buong buhay niya. Sa ilalim ng pagkakataon ni Choi Eugene, idineklara ng korte na walang kasalanan si Jong-won. Sinunod din ni Jong-won ang kasunduan. Ibinigay niya ang testamento ng chairman kay Choi Eugene, kaya ang relasyon ng dalawa ay tuluyang nagwakas. Naglilibot si Jong-won sa mga kalye habang nakaupo sa hintayan ng boss. Ang isang bahagi ng kanyang alaala ay bumalik. Palibhasay ng gabing namatay si Min-ho, talagang nagtaas ng sandata si Jong-won upang pagbantaan si Min-ho, ngunit mabilis siyang nakontrol ni Min-ho. Ginamit niya ang matatamis na salita upang panatilihin si Jong-won sa kanyang tabi, ngunit nang lumaon ay nalaman ni Jong-won ang mga kasinungalingan ni Min-ho. Tinanong ni Jong-won kung mahal pa rin siya ni Min-ho kahit na nagdadalang tao siya ng anak ng iba. Nang marinig iyon, nagising ang demonyo ni Min-ho. Agad niyang sinunggaban si Jong-won at mahigpit itong pinisil. Nagpakawala si Jong-won. Nang maramdaman niyang siya ay mabibingwit, lumitaw ang kalihim. Siya ang umatake sa kanyang boss. Matapos ilabas si Jong-won, pumasok siya upang linisin ang lugar at burahin ang mga bakas. Ang lahat ng ginawa ng kalihim ay dahil nais niyang i-donate ni Jong-won ang kanyang mga organo sa kanyang asawa. Kaya nang makita niyang pinalaya si Jong-won mula sa korte, naisip ng kalihim na kidnapin siya. Sa sandaling ito, matapos maalala ang lahat, naglakad si Jong-won patungo sa dulo ng pangunahing kalsada.
Sa kabilang ibayo ay ang lalaking kanyang minamahal. Kumikislap ang berdeng ilaw. Naglalakad patungo sa isa't isa, ang dalawa nang may tumakbong sasakyan papunta sa kanila. Nagmamadaling niyakap ni Woo Hyuk si Jung-won para ilayo siya. Mabilis na bumaba ng sasakyan ang kalihim. Pagkatapos, hinila niya si Jung-won papasok sa sasakyan at umalis. Agad na tumawag si Woo Hyuk sa kanyang kaibigan para dalhan siya ng sasakyan at hinabol ito. Nagsimula ng paghabol ang dalawang sasakyan, ngunit ang matalinong kalihim ay madaling naiwisan si Woo Hyuk. Ang kalagayan ng asawa ng kalihim sa ospital ay napakakritikal. Kailangan niyang dalhin ito sa operasyon. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Jung-won na siya ay buntis. Nais ipagpatuloy ni Jung-won ang pagbubuntis kaya hindi siya maaaring sumailalim sa operasyon. Napaisip ng malalim ang kalihim nang marinig ito, ngunit hindi na makapaghintay ang kanyang asawa. Sa huli, nagpa siya pa rin siyang dalhin si Jung-won para isailalim sa operasyon. Hiningi ni Woo Hyuk sa kanyang kasamahan na itrack ang sasakyan ng kalihim. Sa panahong ito, biglang nagbunyag ng isang clue ang isang babaeng kasamahan. Sinabi niya na mula sa listahan ng tawag ni Jung-won, nakakita siya ng isang pangalang Muji. Matapos imbestigahan ang impormasyon ni Muji, nalaman niyang si Muji ay may malubhang karamdaman at kailangang manatili sa ospital ng mahabang panahon. Ang kanyang mga gastusin sa medisina ay lahat binayaran ng kalihim, ngunit bigla siyang na-discharge sa ospital. Higit pa rito, nalaman din ng kasamahan na sina Jung-won at Muji ay sumailalim sa parehong pagsusuri para sa organ transplant. Kaya ang kalihim ay tiyak na papunta sa ospital para isailalim sa operasyon si Jung-won. Nang marinig ni Woo Hyuk ang impormasyong ito, agad niyang hiningi sa kanyang kasamahan na hanapin ang numero ng telepono ng doktor kung saan nagpatest ang dalawa. Mula doon, makakahanap siya ng mga clue tungkol kay Jung-won. Sa sandaling ito, nakita niyang dumaan ang sasakyan ng kalihim. Ang kalihim ay lumipat na sa isang ambulansya para sa kaginhawahan. Agad na binublock ni Woo Hyuk ang kanyang sasakyan. Bumaba ang dalawa ng sasakyan at agad na nagsimula ng away. Sa huli, natumba pa rin ang kalihim ni Woo Hyuk. Tila ligtas na maililigtas ni Woo Hyuk si Jung-won, ngunit ang dalawa ay inatake ng isang grupo ng mga tao at napatumba. Palibhasay ang salarin. Sinusundan niya sila sa lahat ng oras. Sa panahong ito, nagising na rin si Woo Hyuk. Nang makita ang kanyang sarili na nakatali dito, ginawa ni Woo Hyuk ng paraan ang lahat. Sa sandaling iyon, may nagdala ng TV. Bago pa man maintindihan ni Woo Hyuk ang nangyayari, lumitaw sa screen ang figura ni Jung-won. Nakatali siya at nakakulong sa isang hawla ng bakal. Nasaktan si Woo Hyuk nang makita siya sa ganoong kalagayan, ngunit walang magawa at hindi siya makagawa ng anuman. Nabalitaan ni Yuna na nakidnap sina Jung-won at Woo Hyuk. Agad niyang pinaghinalaan na ang kanyang ina ang nasa likod nito, kaya galit niyang pinuntahan ang kanyang ina para pagtatanungan. Hindi diretsyong inamin ni Choi Eugene ito, ngunit ang bawat salita ay nagpapahiwatig na nais niyang mangyari ito. Nais payuhan siya ni Yuna, ngunit wala siyang pakialam. Malakas niya itong pinalayas. Mahigpit na nag-isip si Yuna. Sa huli, nagpa siya siyang kunin ang telepono at tumawag ng pulis. Hindi inaasahan, kinuha ng kalihim ni Choi Eugene ang telepono ni Yuna. Kasabay nito, ikinulong siya sa isang mahigpit na silid. Ang layunin ay upang maiwasan ang paggulo ni Yuna sa pagpupulong para maghalal ng bagong pangulo bukas. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Jung-won, sinamantala ni Woo Hyuk ang sandaling hindi nakikinig ang gwardya. Sinubukan niyang abutin at kunin ang card sa pitaka ng gwardya. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang putulin ang lubid. Nang pumasok ang gwardya, mabilis na inatake at pinatumba siya ni Woo Hyuk. Ang lalaking ito ay hindi basta-basta, ngunit sa huli ay natalo pa rin siya ni Woo Hyuk. Hinulaan ni Woo Hyuk na maaaring dinala ng salarin si Jung-won sa lugar kung saan dating ikinulong ang asawa ng kapitan. Kaya tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan para humingi ng tulong. Pupunta rin kaagad doon si Woo Hyuk. Dito, muling hinarap ni Woo Hyuk ang salarin. Hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ang galit ni Woo Hyuk ay ganap na nagapi siya. Mabilis siyang tumakbo upang iligtas si Jung-won, ngunit ito ay nahapo at nawalan ng malay. Buti na lamang at naihatid siya ni Woo Hyuk sa ospital nang napapanahon. Iyon ang dahilan kung bakit nailigtas ang buhay ni Jung-won. Nahuli ang salarin, ngunit anuman ang itanong ni Woo Hyuk, wala siyang imik. Kahit na alam niyang si Choi Eugene ang nasa likod nito, wala siyang paraan upang idawit ito. Sa araw ng pagpupulong ng halalan, ayon sa plano, boboto ang mga miyembro ng lupon para si Suho ang maging susunod na chairman. Ngunit salungat sa iniisip ni Choi Eugene, napakakaunting tao ang nagtaas ng kamay bilang pagsang-ayon. Agad na tumayo si Choi Eugene upang pagtatanungan ang mga aksyonista. Tinanong niya kung ano ang iniisip nila nang gawin nila iyon. Masyado siyang galit na hindi niya mapigilan ang kanyang komposura. Saka pa lamang tumayo si Suho upang linawin ang lahat.
Si Suho ang humiling sa mga aksyonista na gawin iyon. Siya ang nagbukas ng isang lihim na pagpupulong. Dito, sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na maging chairman at nais niyang maghalal ang lahat ng isang mas may kakayahan kaysa sa kanya para sa pag-unlad ng grupo. Inilipat din ni Suho ang lahat ng kanyang share sa taong iyon. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Yona. Kaya sa suporta ng mga aksyonista, si Yona ang hinirang bilang bagong pangulo ng Jeosan Group. Natural na hindi pumayag si Choi Eugene. Mag-isa siya sa kanyang silid upang mahinahong mag-isip. Hindi inaasahan, nais ng asawa ni Suho na pangunahan ang kanyang biyenan sa panahong ito. Nagdala ito ng pulang alak para ipagdiwang ang malaking araw. Sinabi rin niya na ngayon ay magpupunta siya sa malayong lugar kasama si Suho. Magkakaroon ng masasayang araw ang dalawa. Kung mangyari iyon, ang biyenan na lamang ang maiiwan na mag-isa sa malamig na vilang ito. Labis na nagalit si Choi Eugene nang marinig ang mga mapagmataas na salitang ito. Agad niyang dinakma ang bote ng alak sa mesa at tinutok ito ng diretso sa ulo ng kanyang manugang. Sa isang iglap, ang katawan nito ay bumagsak sa sahig. Masakit na lumabas si Choi Eugene. Sa panahong ito, nakabalik na rin ang kanyang mabuting anak. Kailangan lamang niyang yakapin ni Suho ang kanyang ina at aliwin ito. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at ipinahayag ang kanyang pag-asa na sa lalong madaling panahon ay magkakasama-samang muli ang buong pamilya. Nang makita ang kanyang anak na ganoon, hindi sinasadyang iniangat ni Choi Eugene ang kanyang kamay upang haplusin ang mukha ni Suho. Sinabi niya rito na huli na ang lahat. Nagulat si Suho sa sandaling ito. Natuklasan niyang ang mga kamay ng kanyang ina ay isang madugong pula. Nagmadaling pumasok sa silid si Suho. Pagdating doon, natuklasan niyang nakahandusay na walang kilos sa sahig ang kanyang asawa. Huminto na ang kanyang paghinga. Nanginig at umiyak si Suho. Sa panahong ito, dinala na rin ni Woo Hyuk ang mga tao upang arestuhin si Choi Eugene. Kaya ang masamang babaeng ito ay sa wakas ay kailangang magbayad para sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, ang killer sa ospital ay nawala ng walang bakas. Kung walang saksi, imposibleng idawit si Choi Eugene sa mga naunang kaso. Ang kalihim, matapos mawala si Jong-won, ay hindi na nakapag-operasyon sa kanyang asawa. Matapos asikasuhin ang libing ng kanyang asawa, naaresto rin ang kalihim sapagkat siya ang salarin sa kaso ni Minho. Matapos ang lahat, nagpasya si Jong-won na tumakas upang magsimula ng bagong buhay. Alam na hindi niya mapipigilan si Jong-won, ang magagawa lamang ng kanyang matalik na kaibigan ay hilingin ang ligtas na paglalakbay nito. Isang hakbang na huli si Woo Hyuk. Matapos malaman na aalis si Jong-won, nagmadali siyang hanapin ito. Ngunit hindi na abutan ni Woo Hyuk na makita si Jong-won sa huling pagkakataon. Makalipas ang isang taon, nagbitiw si Woo Hyuk sa kanyang trabaho bilang isang prosekutor upang maging isang abogado. Nalaman ito ni Yona at sinadya nitong pumunta sa korte para makita si Woo Hyuk. Magkapareho pa rin siya noong una silang nagkita. Bagamat inaantok na si Woo Hyuk bago ang paglilitis, agad na kumilos ng profesional si Woo Hyuk nang magsimula ito. Pagkatapos ng paglilitis, tinanong ni Yona si Woo Hyuk kung mayroon siyang balita tungkol kay Jong-won. Ngunit sa pagtingin sa malungkot na mukha ni Woo Hyuk, alam na ni Yona ang sagot. Bumitaw na ngayon si Yona sa kanyang puot. Inaasahan niyang sa lalong madaling panahon ay makakita si Woo Hyuk ng isang taong magdudulot sa kanya ng kaligayahan. Sa pagdiriwang ng prosecutor's office, inanunsyo ng Big Boss ang promosyon ni Prosecutor Kim. Sa totoo lang, ang babaeng ito ay isang insider para kina Choi Eugene at Yona noon. Ngayon upang ipahayag ang kanyang pasasalamat na impluwensyahan siya ni Yona na makakuha ng mas mataas na posisyon. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, bumalik si Suho sa pagpipinta. Ito rin ang kanyang hilig mula noong bata pa. Bago magpatuloy sa isang bagong paglalakbay, binisita ni Suho ang chairman. Ibinigay ni Suho sa kanyang ama ang isang oil painting. Ito ay naglalarawan ng isang pamilya ng 5. Inaasahan niyang maibabalik nito ang magagandang alaala ng kanyang ama. Hindi niya alam kung talagang nagising na ang chairman, ngunit ngayon marahil ay pinakamabuti para sa kanya na mamuhay ng ganito. Pumunta si Woo Hyuk sa detention center upang bisitahin si Choi Eugene. Kahit nakakulong na siya, nanatili pa rin itong mayabang. Kasabay nito, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang hangarin na maghiganti kina Woo Hyuk at Jong-won. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Woo Hyuk ang katotohanan. Iyon ay matagal nang nalaman ng chairman ang ambisyon at kalupitan ni Minho. Bagamat mahal niya ang kanyang anak, kung mamumuno si Minho, hindi mahuhulaan ang kapalaran ng grupo. Kaya tinawagan ng chairman si Woo Hyuk upang lihim na baguhin ang testamento at ang taong pinili niyang magmana ng grupo ay si Suho. Palibhasa ay dahil sa kasakiman, winasak ni Choi Eugene ang lahat gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ito ay kalooban ng Diyos. Alam na ni Choi Eugene ang katotohanan, ngunit huli na upang tumalikod. Mamumuhay na siya ngayon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagdurusa at pagsisisi.
Ang matalik na kaibigan ni Jongwon ay nakatanggap ng isang mensahe mula kay Jongwon. Matapos ang mahabang panahon, nagpadala ng larawan si Jongwon at sinabing maayos pa rin ang kanyang pamumuhay. Sa pamamagitan ng larawan, nalaman ng kanyang matalik na kaibigan at ni Woo-hyuk kung nasaan si Jongwon na kung saan ay sa Akita, Japan. Nagmadaling pumunta doon si Woo-hyuk para hanapin si Jongwon. Gaano man kalaki ang mundo, kung sapat ang pag-ibig, tiyak na maghahanap sila sa isa't isa. Nang makita ang figura ng minamahal, magkahigpit na niyakap ng dalawa ang isa't isa. Matapos ang lahat, magsisimula ng bagong buhay ang dalawang tao, masaya at mapayapa magpakailanman.